Sa ilalim ng malamig na simoy ng Disyembre nakatayo si Amara Villanueva sa gilid ng pamilihang Pasko ng Tagaytay, hawak ang 3 parol na yari sa kawayan kapis at maliliit na ilaw na tila mga bituing nahulog sa palad ng dukha. Hindi siya sumisigaw upang manghikayat ng mamimili. Hindi rin siya nakikipag-unahan sa mga nagtitinda ng palamuti at matatamis. Nakangiti lamang siya ng banayad habang maingat na pinupunasan ang alikabok sa bawat parol. Para bang nililinis niya ang alaala ng isang tahanang matagal nang inagaw sa kanya. Matagal nang sanay si Amara sa tingin ng mga taong mabilis humusga. Nakikita nila ang kanyang lumang jacket, ang sapatos na may tahi sa gilid, at ang mga daliring may bakas ng pandikit. Hindi nila nakikita ang gabi-gabing pagpupuyat niya, ang husay ng kanyang kamay sa pagbuo ng perpektong hugis at ang tahimik na tapang na hindi natitinag kahit paulit-ulit siyang itulak sa gilid ng mundo. Sa bawat parol na ibinebenta niya may bahid ng pag-asa, ngunit may sugat ding hindi pa naghihilom. Ang pinakapaborito niyang parol ay nakasabit sa likod ng kanyang munting pwesto, mas maliit kaysa sa iba ngunit higit na maselan ang pagkakayari. Ang gitna nito ay may disenyong araw palibot ng munting bituin at sa ilalim ay nakatali ang manipis na lasong pula na kupas na sa panahon. Iyon ang huling parol na tinuruan siyang gawin ng kanyang lolo, si Don Esteban Villanueva, bago tuluyang naglaho ang matandang lalaki sa likod ng sakit utang at mga lihim na hindi pinaliwanag sa kanya ng sinuman. Nang sumapit ang hapon, lumapit sa kanya ang isang lalaking nakauniporme ng Hiraya Christmas Resort, dala ang listahan ng mga dekorasyong kailangan para sa isang pribadong pagtitipon. Kilala ni Amara ang resort na iyon hindi dahil madalas siyang makapasok doon, kundi dahil bahagi iyon ng mga kwentong ipinambubulong ng kanyang lolo noong bata pa siya. Sa mga kwento ni Don Esteban, ang Hiraya ay hindi lamang lupa, gusali at ilaw. Isa itong pangakong itinayo para sa mga pamilyang minsang nawalan ng tahanan. Kailangan daw ng 20 parol bago magtakip silim ayon sa lalaking kawani dahil may darating na mga panauhing mayayaman mula Maynila. Hindi nagtanong si Amara kung sino sila. Ang mahalaga sa kanya ay mababayaran siya ng sapat para sa upagamot ng kanyang matandang kapitbahay at ilang pirasong kawayan para sa susunod na linggo. Inilagay niya ang mga parol sa malaking kahon, inayos ang bawat sulok upang hindi mabali, at isinama ang paborito niyang parol dahil kulang ang bilang kung hindi niya iyon dadalhin. Habang papalapit siya sa tarangkahan ng Hiraya Christmas Resort, bumagal ang kanyang hakbang. Sa kabila ng lamig, uminit ang kanyang dibdib sa kakaibang kirot. Naroon pa rin ang arko ng lumang bato na minsang iginuhit ng kanyang lolo sa likod ng resibong papel. Naroon pa rin ang matataas na punong-pino, ang daang paliko, at ang simoy na may halong amoy ng kahoy, kandila at ulan. Ngunit ang pangalan ng pamilya niya ay wala na sa harapan. Tinakpan ito ng bagong plakang tila hindi marunong mahiya. Sa loob ng bulwagan umaapaw ang karangyaan. May mga kristal na palawit sa kisame, puting telang bumabagsak mula sa dingding at mahabang mesa na puno ng pagkaing hindi kayang bilhin ng karamihan sa mga taong naglalakad sa labas ng resort. Ang mga bisita ay nakasuot ng mamahaling damit, ang mga babae ay kumikislap sa alahas, at ang mga lalaki ay nagsasalita tungkol sa lupa, puhunan at pagpapalawak na para bang ang buong bayan ay isang laruan sa kanilang mesa. Doon unang nakita ni Amara si Leonardo Aragon, ang lalaking pinag-uusapan ng maraming negosyante sa Maynila. Matangkad siya, maayos ang suot at tahimik ang tindig na tila sanay siyang pakinggan kahit hindi nagtataas ng boses. Hindi siya nakangiti ngunit hindi rin siya mukhang malupit. Mas mukha siyang taong maraming pader sa loob ng dibdib, pader na itinayo ng ambisyon, disiplina at mga desisyong hindi pinahihintulutan ang kahinaan. Sa paligid niya tila kusang bumabagal ang ibang tao. Sa tabi ni Leonardo ay nakatayo si Bianca Santelmo, ang babaeng parang ipinanganak upang maging sentro ng ilaw. Ang kanyang gown ay kumikislap sa pilak, ang buhok niya ay maayos na nakataas at ang bawat kilos ay may kalkuladong lambot na higit na kahawig ng yabang kaysa biyaya. Tinitingnan niya ang mga tauhan ng resort na tila mga gamit na maaaring palitan anumang oras. Nang mapansin niya si Amara na may dalang kahon ng parol, agad kumurba ang labi niya sa ngiting manipis at matalim. "Ikaw ba ang nagdala ng mga palamuting iyan?" tanong ni Bianca sa wikang Filipino, ngunit may tono ng taong hindi talaga nagtatanong. Lumapit siya habang hawak ang baso ng malamig na inumin, at ang ilang bisita ay napalingon handang matawa bago pa man may mangyari.
Tumango si Amara at maingat na ibinaba ang kahon sa gilid ng entablado. Sinabi niyang siya ang gumawa ng mga parol at inanyayahan siyang suriin ang mga iyon kung may sira. Tiningnan ni Bianca ang mga kamay ni Amara, hindi ang mga parol. Ang dumi ng mga daliri mo. Sigurado ka bang pang-resort ang mga ginawa mo at hindi pang eskinita lamang? Mahina ang kanyang boses ngunit sapat para marinig ng mga malalapit na bisita. May tumikhim, may ngumiti, may nagkunwaring abala sa telepono. Si Amara ay nanatiling tuwid. Hindi siya yumuko, hindi siya namula sa galit. Pinagdikit lamang niya ang mga kamay sa harap upang maitago ang bahagyang panginginig. Narinig iyon ni Leonardo. Bahagya siyang lumingon at sa loob ng isang iglap ay nagtagpo ang tingin nila ni Amara. May nakita siya sa kanyang mga mata na hindi karaniwang nakikita sa mga taong pinapahiya sa harap ng mayayaman. Walang pagmamakaawa roon, walang pagnanais na kaawaan. May lungkot oo, ngunit may matibay na katahimikang tila batong matagal nang nilililok ng ulan. Gusto sana niyang magsalita ngunit dumating ang isang tagapayo upang ipakita ang huling papel ng kasunduan. Bianca na lalong lumakas ang loob dahil walang sumaway kinuha ang isang parol mula sa kahon. Iyon ang parol na may disenyong araw ang huling gawa mula sa alaala ni Don Esteban. Pinagmasdan niya ito na parang hawak niya ang isang bagay na nakakadiri. Ito ba ang pinakamaganda mo? Tanong niya sabay taas sa harap ng mga panauhin. Kung ito na ang pinakamaganda, hindi ko na maisip kung ano ang pangit. Leonardo, tingnan mo, mukhang palamuti sa lumang bodega. May ilang tumawa. Hindi malakas ngunit sapat upang kumalat sa balat ni Amara na parang malamig na karayom. Humakbang siya papalapit at mahinahong sinabi na marupok ang parol kaya mabuti sanang ibalik ito sa kahon. Ngunit lalo lamang ngumiti si Bianca. Itinaas niya ang parol sa liwanag, inikot sa isang kamay at kunwaring nadulas ang daliri. Bumagsak ang parol sa makintab na sahig at ang tunog ng nabaling kawayan ay tila tunog ng isang lumang sugat na muling binuksan. Hindi agad gumalaw si Amara. Nakatingin siya sa parol na nakahandusay sa sahig sa bituing nabiyak sa lasong pulang napigtas sa maliit na bahaging kahoy na umikot palayo sa ilalim ng mesa. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang tinig ng kanyang lolo Paos ngunit mainit sinasabing may mga lihim na hindi dapat ibigay sa kamay ng taong walang puso. Napalunok siya. Lumuhod siya hindi dahil inutusan siya kundi dahil kailangan niyang pulutin ang mga pirasong may saysay sa buhay niya. Ganyan pala kabilis masira ang gawa mo, sabi ni Bianca at lumapit pa ng kaunti. Dapat humingi ka ng tawad. Napahiya mo ang resort sa dinala mong basura. May mga mata na nakatutok kay Amara naghihintay kung iiyak siya, sisigaw o magmamakaawa. Ngunit ang ginawa niya ay isa-isang pulutin ang basag na bahagi kasama ang maliit na pirasong kahoy na may nakaukit na guhit sa gilid. Hindi iyon nakita ni Bianca. Hindi rin iyon napansin ng karamihan. Si Amara lamang ang biglang nawalan ng hininga. Ang pirasong iyon ay hindi basta bahagi ng parol. Ito ang kakaibang ukit na madalas haplusin ng kanyang lolo noon, ang hugis na 6 kalahating susi. Matagal na niyang inakalang palamuti lamang iyon, isang kapritso ng matandang marunong gumawa ng magagandang bagay mula sa mumurahing materyal. Ngunit ngayong hawak niya ito, may naalala siyang bulong mula sa gabi ng huling Pasko nila. Kapag natagpuan nila ang kahon, huwag mong bubuksan kung wala ang bituin. Noon hindi niya naintindihan. Ngayon, ang puso niya ay kumatok na parang may humahabol. Tumayo si Amara, hawak ang sirang parol sa dibdib. Tumingin siya kay Bianca, hindi nang may paghamon kundi may linaw na mas nakakabahala kaysa sigaw. May mga bagay na mukhang mura dahil hindi alam ng tumitingin kung ano ang laman, sabi niya. May mga bagay ding kumikislap ngunit walang kahit isang ugat na nakakapit sa lupa. Biglang tumahimik ang ilan. Hindi marahas ang kanyang mga salita ngunit bumagsak ang mga iyon sa bulwagan na parang pinto ng lumang bahay na isinara ng hangin. Namula si Bianca sa galit, hindi dahil nasaktan siya ng malalim kundi dahil may isang babaeng nagbebenta ng parol na naglakas loob magsalita sa harap niya. Alam mo ba kung sino ang kausap mo, singhal niya? Ako ang magiging asawa ni Leonardo Aragon. Ang resort na ito ay magiging bahagi ng imperyo namin. Ang mga kagaya mo ay dapat matutong lumugar bago pa tuluyang madurog. Sinubukan niyang agawin muli ang sirang parol ngunit umatras si Amara ng isang hakbang. Sapat upang hindi niya maabot. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Leonardo.
Hindi malakas ang boses niya ngunit naputol ang ingay sa paligid. Tama na Bianca. 2 salita lamang iyon ngunit may bigat na matagal niyang pinigil. Tumingin sa kanya si Bianca na para bang siya ang pinagtaksilan. Ang mga tagapayo niya ay nagpalitan ng sulyap. Si Amara ay hindi nagsalita. Ramdam niya ang tensiyong gumapang sa pagitan ng magkasintahan ngunit hindi siya nagpasalamat. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas na huli dumating matapos ang unang sugat. Lumapit si Leonardo sa kahon at tiningnan ang natitirang mga parol. May kakaibang husay ang pagkakagawa ng mga iyon, hindi pangkaraniwan sa palamuti sa palengke. Pantay ang balangkas, malinis ang mga dugtungan at ang disenyong paulit-ulit na lumilitaw ay kahawig ng lumang sagisag na nakita niya sa isang dokumentong ipinakita ng kanilang legal team tungkol sa kasaysayan ng Hiraya. Magkano ang bayad sa mga ito? Tanong niya sa kawani. Sumagot ang lalaki ng mababa. Tila nahihiya na biglang naging usapin ang presyo. Dagdagan ninyo, sabi ni Leonardo, at bayaran ng nasirang piraso. Umangat ang kilay ni Bianca ngunit pinigil niya ang sarili dahil nakatingin ang mga bisita. Si Amara naman ay marahang umiling. Sinabi niyang hindi mababayaran ng nasira hindi dahil napakamahal nito, kundi dahil hindi na maibabalik ang kamay ng taong gumawa ng una nitong hugis. Hindi agad nakaimik si Leonardo. Sa likod ng payak na sagot may kasaysayang hindi niya pa alam. Isang pamilyang nabura sa papel ngunit hindi sa alaala. Umalis si Amara sa bulwagan bago tuluyang magsimula ang talumpati tungkol sa pagbili ng resort. Sa labas mas malamig ang hangin at ang mga ilaw sa puno ay tila nanginginig kasama ng kanyang paghinga. Hawak niya pa rin ang sirang parol, lalo na ang maliit na pirasong may ukit. Hindi niya alam kung bakit halos masakit sa palad ang bagay na iyon. Marahil dahil naroon ang huling hininga ng kanyang lolo. Marahil dahil may lihim itong tinatawag mula sa lupang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang pababa siya sa hagdanang bato, may matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng fountain, nakasuot ng kayumangging Amerikana at sombrerong basa ng hamog. Matagal siyang pinagmasdan nito bago dahan-dahang nagtanggal ng sombrero. Amara Villanueva sabi niya, at ang pangalan niya ay tumama sa gabi na parang lumang kampanang muling pinatunog. Nanigas siya. Bihira nang may tumawag sa kanya sa buong apelidong iyon. Karamihan ay Amara lamang ang babae sa palengke ang gumagawa ng parol. Ang batang naiwan. Sino po kayo? Tanong niya mahigpit ang kapit sa kahon. Lumapit ang lalaki ngunit nanatili sa sapat na layo upang hindi siya matakot. Ipinakilala niya ang sarili bilang Rafael Monteverde, dating abogado ng kanyang lolo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Don Esteban, biglang lumambot at tumalim ang mundo sa paligid ni Amara. Sinabi ni Rafael na ilang taon niya siyang hinanap ngunit may mga taong sadyang naglayo sa kanya sa mga dokumentong dapat matagal na niyang natanggap. Hindi agad naniwala si Amara. Marami nang dumaan sa buhay niya na may dalang pangako at karamihan sa mga pangakong iyon ay may kapalit na sakit. Ngunit inilabas ni Rafael mula sa bulsa ang lumang panyo na may burdang araw at bituin eksaktong sagisag na nasa parol ng kanyang lolo. Nang makita iyon ni Amara, bumighat ang kanyang mga tuhod. Iyon ang panyo na itinago ni Don Esteban sa dibdib tuwing Pasko, ang panyo na nawala noong gabing kinuha siya ng ambulansiya at hindi na nakauwi. Natagpuan na ang kahon ng pamilya mo, sabi ni Rafael, halos pabulong dahil tila pati hangin ay maaaring makinig. Ngunit hindi iyon mabubuksan nang walang bahagi na iniwan ng iyong lolo sa huling parol. Unti-unting ibinuka ni Amara ang palad. Naroon ang maliit na pirasong kahoy, may ukit na kalahating susi, may bakas ng pandikit, at may bigat na hindi bagay sa liit nito. Sa unang pagkakataon sa maraming taon naramdaman niyang ang kahirapang dinadala niya ay maaaring hindi wakas kundi pinto. Mula sa itaas ng hagdan, hindi nila alam na nakatanaw si Leonardo. Hindi niya narinig ang lahat ngunit nakita niya ang reaksyon ni Amara, ang panyo sa kamay ng matanda at ang pirasong kahoy na biglang nagkaroon ng kahulugan sa pagitan nila. Sa loob ng bulwagan naghihintay ang mga papeles ng ₱1 kasunduan. Sa labas hawak ng babaeng pinagtawanan ng kanyang mapapangasawa ang isang bagay na maaaring gumiba sa buong transaksyon sa gabing iyon. Unang kumislap ang tunay na liwanag ng Hiraya. Tinago ni Amara ang piraso sa bulsa ng kanyang jacket at tumingin sa mga ilaw ng resort. Hindi na pareho ang ningning ng mga iyon.
Kanina ang mga ilaw ay tila palamuti lamang ng kapangyarihang hindi kanya. Ngayon bawat kislap ay parang tanong mula sa nakaraan. Sino ang kumuha sa pangalan ng kanyang pamilya? Bakit siya pinalaking parang walang mana, walang kasaysayan, walang karapatang bumalik? At bakit sa gabing pinagtawanan siya ng isang babaeng may diamanteng singsing? Saka naman bumalik ang susi. Bumaling siya kay Rafael at mahinang nagsalita ngunit sa tinig niya ay wala nang dating pagod. Dalhin ninyo ako sa kahon. Tumango ang matanda at sa kanyang mga mata ay may pagod ng mahabang paghihintay. Sa likuran nila nagpalakpakan ang mga bisita sa loob ng bulwagan marahil para sa talumpati ni Leonardo tungkol sa kinabukasan ng resort. Hindi alam ng mga taong iyon na ang kinabukasang pinag-uusapan nila ay nakatayo na sa labas, hawak ang sirang parol handang buksan ang lihim ng pamilya. Madilim pa ang kalangitan nang sundan ni Amara si Rafael Monteverde sa makipot na kalsadang pababa mula sa Hiraya Christmas Resort. Ang mga ilaw sa likuran nila ay unti-unting lumiliit ngunit ang bigat sa dibdib niya ay lalong lumalaki. Hawak niya sa bulsa ang maliit na pirasong kahoy mula sa sirang parol at bawat hakbang ay tila humihila sa kanya pabalik sa mga alaala ng batang minsang naniwalang ang mundo ay ligtas kapag nariyan ang kamay ng kanyang lolo. Dinala siya ni Rafael sa lumang bahay na matagal na niyang iniwasang puntahan. Nakatayo iyon sa dulo ng isang bakurang kinainan ng damo, may bubong na halos kalawangin at mga bintanang parang matang pagod sa paghihintay. Dito siya dating tumatakbo. Tuwing umuulan dito siya tinuruan ni Don Esteban, gumawa ng parol, at dito rin nagsimula ang katahimikang sumunod, nang biglang nawala ang mga papeles, mga kamag-anak, at mga taong nangakong tutulong. Hindi agad binuksan ni Amara ang pinto. Hinaplos niya muna ang lumang hawakan, ramdam ang lamig ng metal at ang gaspang ng kalawang. Akala ko, wala nang laman ang bahay na ito, mahinang sabi niya. Akala ko, kinuha na nila ang lahat. Tumayo si Rafael sa tabi niya, ang mukha ay nakatago sa anino ng poste. Sinabi nitong may mga bagay na hindi basta kinukuha ng magnanakaw lalo na kung hindi nila alam kung alin ang tunay na mahalaga. Sa loob amoy alikabok, tuyong kahoy at lumang papel ang hangin. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng puting tela ngunit ang ilang sulok ay halatang hinalughog noon. May mga drawer na basag, mga aklat na nakahulog sa sahig at isang larawan ni Don Esteban na nakasandal sa dingding may lamat sa salamin. Lumapit si Amara sa larawan at pinunasan ito ng manggas. Ang mukha ng matanda ay nanatiling mahina ang ngiti, parang may alam na hindi pa handang sabihin. Dinala siya ni Rafael sa likod ng bahay sa maliit na silid na dating pinagtatrabahuhan ng kanyang lolo. Naroon pa rin ang lumang mesa, ang mga patpat ng kawayan, ang ilang sisidlan ng pintura at mga lasong kupas na nakabitin sa pako. Sa ilalim ng mesa may nakatagong kahong kahoy na hindi niya maalalang nakita noon. Mabigat iyon, maitim at may ukit ng araw at bituin sa takip. Nang makita niya ang simbolo biglang nanikip ang lalamunan niya. Ito ang kahon ng pamilya Villanueva, sabi ni Rafael. Matagal itong itinago ng iyong lolo, bago siya tuluyang nanghina. Alam niyang may mga taong naghihintay lamang ng pagkakataong kunin ito, kaya ginawa niyang palaisipan ng susi. Lumuhod si Amara sa harap ng kahon. Walang ordinaryong kandado sa harap. Sa halip may puwang na hugis bituin, at sa gitna noon ay maliit na ukit na kahawig ng pirasong nasa bulsa niya. Kinuha ni Amara ang pirasong kahoy at maingat na inilapat sa puwang. Pumasok ito ngunit hindi umikot. May kulang. Napasinghap siya nang mapansin na kalahati lamang ng hugis ang hawak niya. Ang kabilang bahagi ay wala roon. Nanlamig ang palad niya. Naalala niya ang pagbagsak ng parol, ang mga pirasong gumulong sa sahig, ang paa ng mga bisitang walang pakialam at ang posibleng bahaging naiwan sa bulwagan o naitapon ng mga kawani kasama ng basag na kawayan. Hindi pa ito sapat, sabi niya, pilit pinipigil ang pagkabigo. Tumango si Rafael, tila inaasahan na iyon. Ipinaliwanag niyang kilala niya si Don Esteban. Hindi ito gagawa ng susi na madaling makumpleto ng sinumang makapulot. Malamang ay hinati nito ang mekanismo sa dalawang bahagi, itinago sa parol at inilagay sa gitna ng disenyong walang papansin maliban sa batang tinuruan niyang magmahal sa bawat hibla ng kawayan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Amara na ang sirang parol ay hindi aksidente lamang.
Kinabukasan, abala ang Aragon Prime Holdings sa paghahanda para sa malaking pulong tungkol sa pagbili ng Hiraya Christmas Resort. Sa isang pribadong silid na may bintanang tanaw ang lambak nakaupo si Leonardo sa harap ng makapal na dokumento. Ang mga abogado tagasuri ng ari-arian at tagapayo sa pananalapi ay nagsasalitan sa pagpapaliwanag. Maayos ang lahat sa ibabaw ng papel ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa babaeng may sirang parol at sa matandang nag-abot ng panyo. Malinis ang transaksyon, sabi ng punong abogado ng kumpanya habang itinuturo ang pahina ng kasunduan. May kasalukuyang kinatawan ng resort, may pahintulot ang lupon at handa na ang paglipat ng pamamahala matapos ang huling lagda. Hindi agad sumagot si Leonardo. Binasa niya ang pangalan ng kumpanyang nagbebenta ngunit hindi niya makita roon ang kasaysayang narinig niya sa mga lumang ulat. Maraming beses niyang binili ang mga lugar na may utang. Ngunit bihira siyang makaramdam ng katahimikang ganito kabigat. Sa kabilang dulo ng silid si Bianca ay nakaupo ng parang nakalaan na sa kanya ang buong resort. Nagsasalita siya tungkol sa magiging kasal nila sa mga litratong ilalabas sa magasin at sa pangalan ng kanilang pamilya sa bagong harapan ng Hiraya. Hindi siya interesado sa detalye ng titulo o legal na paglilipat. Para sa kanya, ang lupa ay entablado, ang mga empleyado ay tauhan at ang Pasko ay palamuti lamang sa sariling tagumpay. Hindi niya napansing habang nagsasalita siya, lalong tumitigas ang tingin ni Leonardo. Gusto kong makita ang pinakalumang talaan ng pagmamay-ari, sabi ni Leonardo sa abogado. Napahinto ang lahat. Hindi iyon bahagi ng schedule. Ipinaliwanag ng abogado na napatunayan na ng kasalukuyang kinatawan ang karapatan nitong magbenta ngunit hindi natinag ang CEO. Hindi ko tinatanong kung sapat ang hawak natin ngayon, malamig niyang sagot. Tinatanong ko kung nakita na natin ang ugat. Kapag bibili tayo ng lupa, binibili natin pati multo nito. Hindi nagustuhan ni Bianca ang narinig. Leonardo, hindi ito panahon para magpakamakata, sabi niya, pilit pinatamis ang boses. Matagal nang naghihintay ang pamilya ko sa proyektong ito. Ang mga tao sa labas ay nangangarap lamang na mapabilang sa ganitong pagkakataon samantalang tayo ay narito na. Tiningnan siya ni Leonardo at sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa Tagaytay, hindi niya itinago ang inis. Sinabi niyang hindi pangarap ang tawag sa ari-ariang hindi siguradong malinis. Habang nagkakabanggaan ng malamig na salita sa pulong, bumalik si Amara sa palengke upang kunin ang natitirang gamit sa kanyang pwesto. Hindi siya halos nakatulog. Sa isip niya umiikot ang kahon, ang kulang na susi, at ang pangalang Villanueva na matagal niyang tinago dahil wala itong naibigay sa kanya kundi mga tanong. Ngunit habang inaayos niya ang mga parol, may kakaibang linaw sa kanyang kilos. Hindi na siya nagtitinda lamang upang mabuhay. Naghahanap na siya ng pinto patungo sa ninakaw na nakaraan. Lumapit sa kanya si Mang Celso, ang matandang nag-aayos ng ilaw sa palengke. Napansin nito ang pamumutla niya at tinanong kung may nangyari sa resort. Hindi sanay si Amara na magbahagi ng bigat, ngunit matagal nang mabait ang matanda sa kanya. Sinabi niya na kailangan niyang makuha ang natitirang bahagi ng sirang parol na dinala niya kagabi. Kumunot ang noo ni Mang Celso at sinabing nakita niya ang ilang tauhan ng Hiraya na nagtatapon ng basag na palamuti sa likod ng bulwagan. Iyon ang tanging pahiwatig na kailangan ni Amara. Pumunta siya agad sa resort bago magtanghali, dala ang isang maliit na supot at ang tibay na pilit niyang pinatulis sa dibdib. Sa tarangkahan hinarang siya ng guwardya. Hindi raw maaaring pumasok ang nagtitinda kung walang tawag mula sa loob. Ipinaliwanag niyang may kailangan lamang siyang kunin sa basura ng dekorasyon, ngunit natawa ang isa pang guwardya sa mundong iyon. Pati basura ng mayayaman ay tila may mas mataas na ranggo kesa sa isang babaeng mahirap. Hindi sumigaw si Amara. Hiniling niyang tawagin ang kawani na kumuha ng mga parol niya kahapon. Ngunit bago pa sumagot ang guwardya, dumating si Bianca sakay ng itim na kotse kasama ang dalawang kaibigan at isang estilista. Nakita niya agad si Amara sa tarangkahan at tila nakahanap ng aliwan sa umagang nakakabagot. Bumaba siya ng dahan-dahan, suot ang salaming madilim at ngiting mas malamig kaysa hangin. "Ikaw na naman," sabi niya. "Hindi ka pa ba tapos maghabol sa bayad?" "Narito ako para kunin ang bahagi ng parol na nasira kagabi," sagot ni Amara. Mahinahon ang kanyang tinig, ngunit ang kanyang mga daliri ay nakatikom. Napatawa si Bianca at sumunod ang mga kasama niya na parang sinanay tumawa sa tamang sandali. "Basura ang hinahanap mo sa resort na bibilhin namin," sabi ni Bianca.
Napakabagay. May mga taong kahit saan dalhin bumabalik pa rin sa basurahan. Hindi kumibo si Amara ngunit nakita ng guwardiya ang pagdidilim ng kanyang mata. Pinapasok ni Bianca si Amara hindi dahil pumayag siya, kundi dahil gusto niyang gawing palabas ang paghahanap nito. Dinala niya ang mga kaibigan sa likod ng bulwagan kung saan nakatambak ang mga sirang dekorasyon karton plastik at basang dahon. Sige, utos niya. Hanapin mo ang kayamanan mo. Tumayo siya sa malinis na bahagi ng daan habang si Amara ay lumuhod sa tabi ng mga basag na kawayan at kapis. Amoy ulan at dumi ang paligid ngunit hindi iyon ininda ni Amara. Isa-isa niyang sinala ang mga piraso. May ilang kawayan na kahawig ng kailangan niya ngunit wala ang tamang ukit. Dumidikit ang dumi sa kanyang palad na susugatan ang kanyang daliri at naririnig niya sa likod ang mahinang usapan ni Bianca. Pinagtatawanan nila ang kanyang buhok, ang kanyang sapatos, ang kanyang katahimikan. Ngunit sa bawat insulto lalo lamang naging malinaw kay Amara ang pagkakaiba nila. Si Bianca ay may suot na kinang. Siya ay may hawak na dahilan para bumalik. Sa isang sulok ng basurahan nakita niya ang maliit na bahagi ng kawayan na naiipit sa ilalim ng sirang ilaw. May ukit iyon ng kalahating bituin eksaktong kapareha ng pirasong nasa bulsa niya. Saglit na tumigil ang paligid. Umabot siya upang kunin iyon ngunit bago pa niya mahawakan inapakan ni Bianca ang dulo ng kahoy gamit ang takong ng sapatos. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong niya nakangiti. Sabihin mo muna kung bakit napakahalaga ng kapirasong kahoy na ito? Tumayo si Amara ng mabagal. Hindi niya kayang agawin iyon ng padalos-dalos. Kapag nabali maaaring tuluyang hindi mabuksan ang kahon. Akin iyan, sabi niya. Hindi iyon mahalaga sa inyo. Lalong nagningning ang mata ni Bianca sa kasiyahang dulot ng kapangyarihan. Sinabi nitong lahat ng nasa loob ng resort ay pag-aari na nila. Sa lalong madaling panahon kaya pati piraso ng basura ay maaari niyang tapakan kung nanaisin niya. Sa sandaling iyon dumating si Leonardo sa likod ng bulwagan, kasama ang isang kawani. Nakita ni Leonardo ang lahat bago pa sila nakapagsinungaling. Nakita niya si Amara na marumi ang kamay si Bianca na nakatuntong sa pirasong kahoy at ang mga kaibigang nagtatago ng tawa sa likod ng mamahaling bag. Wala siyang sinabi sa unang segundo. Pagkatapos ay lumapit siya at tumingin sa sapatos ni Bianca. Itaas mo ang paa mo, utos niya. Nagulat si Bianca sa lamig ng boses niya. Leonardo, nagbibiro lamang kami, sagot niya ngunit hindi gumalaw ang lalaki. Itaas mo ulit ni Leonardo. Sa pagkakataong iyon walang puwang ang kanyang tinig para sa pagpapanggap. Napilitan si Bianca na umurong. Mabilis ngunit maingat na kinuha ni Amara ang pirasong kahoy at isinara ito sa palad. Nakita ni Leonardo ang ukit bago iyon naitago. Pareho iyon ang sagisag na nahanap niya sa lumang ulat ng Hiraya. Ang simbolong dapat ay matagal nang hindi ginagamit. Ano iyan, tanong niya kay Amara ngunit hindi mapang-usig ang tono. Mas malapit iyon sa pagnanais na maunawaan ang pinto bago ito bumagsak sa harap niya. Tirang bahagi ng isang bagay na hindi ninyo dapat binasag, sagot ni Amara. Hindi niya binanggit ang kahon. Hindi niya binanggit ang kanyang lolo. Sa paligid nila ang hangin ay kumapal sa mga salitang hindi nasabi. Gusto ni Leonardo na pigilan siya magtanong pa ngunit may kakaiba sa tindig ni Amara. Hindi ito takas ng isang taong guilty. Ito ang pag-alis ng isang taong may hawak na ebidensiya at alam na ang bawat maling salita ay maaaring maging sandata laban sa kanya. Bumalik si Amara sa lumang bahay habang papalubog ang araw. Naghihintay si Rafael sa silid ng parol, nakaupo sa tabi ng kahon na tila bantay ng isang libingang may buhay pa sa loob. Nang makita niya ang ikalawang piraso, napapikit siya ng sandali para bang natapos ang pagdarasal na inabot ng maraming taon. Pinagdugtong ni Amara ang dalawang bahagi. Nabuo ang munting bituin, may ngiping kahoy sa likod at ukit na eksaktong babagay sa puwang ng kahon. Inilapat niya ang susi. Sa unang ikot walang nangyari. Sa ikalawa may marahang lagitik mula sa loob tulad ng butong matagal nang nanigas at muling gumalaw. Sa ikatlo, bumigay ang takip. Hindi agad ito binuksan ni Amara. Nakatitig lamang siya sa kahon, natatakot hindi sa laman nito kundi sa posibilidad na pagkatapos ng lahat ng paghihintay ang katotohanan ay mas mabigat kaysa kaya niyang buhatin. Ngunit hinawakan ni Rafael ang gilid ng mesa at sinabing karapatan niyang malaman ang pangalan na inagaw sa kanya. Binuksan ni Amara ang kahon.
Sa loob ay nakapatong ang mga sobre lumang titulo, isang makapal na salansan ng dokumento at isang liham na nakapangalan sa kanya sa sulat kamay ni Don Esteban. Nanginginig ang daliri niya nang hawakan ng papel. Sa unang linya pa lamang halos maiyak na siya. Tinawag siya roon ng kanyang lolo bilang tagapagmana ng Hiraya, hindi bilang batang kailangang itago, hindi bilang ulilang walang laban, kundi bilang huling ilaw ng pamilyang Villanueva. Habang binabasa ni Rafael ang unang dokumento, unti-unting nagbago ang kanyang mukha mula sa pagod patungo sa matinding pagkabahala. Ang resort ay hindi kailanman nailipat ng lubos. May kasunduang kinuwestiyon ni Don Esteban bago siya namatay, may pirma na kahinahinala at may talaang nagsasabing ang tunay na pagmamayari ay mananatili sa tagapagmana hanggang matapos ang legal na paglilinaw. Ibig sabihin, ang ibinebenta sa Aragon Prime Holdings ay maaaring hindi karapatan ng kasalukuyang nagbebenta. Ibig sabihin may malaking kasinungalingang nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng Hiraya. Sa kabilang panig ng bayan nakaupo si Leonardo sa kanyang silid sa resort, hawak ang kopya ng lumang plano ng lupa. Sa gilid ng pahina, naroon ang maliit na sagisag ng araw at bituin kapareho ng ukit sa pirasong kahoy ni Amara. Lumapit sa bintana si Leonardo at tiningnan ang madilim na hardin. Nasa isip niya ang mukha ni Amara nang kunin ito ang piraso mula sa ilalim ng takong ni Bianca. Hindi iyon mukha ng isang nagtitinda ng basurang alaala. Mukha iyon ng taong papasok sa digmaan ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi natulog si Amara. Binasa niya ang liham ng kanyang lolo nang paulit-ulit, bawat salita ay tila apoy na dahan-dahang gumuguhit sa loob niya. Sinabi ni Don Esteban na darating ang araw na may bibili sa Hiraya, na parang ari-arian lamang ito, ngunit kailangan niyang tandaan na ang tunay na tahanan ay hindi lamang napapasa kamay ng may pera. May mga lupang may alaala, may pangakong may dugo at may ilaw na hindi namamatay kahit tapakan ng pinakamahal na sapatos. Nakahilera sa ibabaw ng lumang mesa ang mga papel na ilang dekada nang naghintay sa dilim. May mga titulong lupa na nanilaw na ang gilid, mga resibong may pirma ni Don Esteban, mga liham na hindi na ipadala at isang makapal na dokumentong may pulang tali. Hindi gumalaw agad si Amara. Para siyang nakaharap sa isang bangkay ng nakaraan, ngunit ang bangkay na iyon ay humihinga pa ring may pulso, may tinig at may kakayahang gumising ng digmaang matagal nang itinago. Binasa ni Rafael ang unang pahina ng mabagal tulad ng pari sa harap ng libing. Nakasaad doon na ang Hiraya Christmas Resort ay itinatag ni Don Esteban Villanueva sa ilalim ng pondo ng sariling pamilya, hindi ng mga kasosyong ngayon ay nagpapanggap na may pangunahing karapatan. May nakapaloob ding probisyon na kung mamatay ang matanda bago maayos ang huling pamamahala, ang lahat ng interes sa lupa at operasyon ay lilipat sa nag-iisang apo niyang si Amara Villanueva. Nang marinig ni Amara ang kanyang buong pangalan, tila may kumalas na pader sa loob niya. Bakit ngayon lamang ito lumitaw, tanong niya, hindi tumitingin kay Rafael. Nakatuon ang mata niya sa pirma ng kanyang lolo, sa bawat guhit na pamilyar at masakit. Sumandal ang matandang abogado sa upuan at inamin na matapos magkasakit si Don Esteban, may mga taong pumasok sa bahay, sa opisina at sa mismong resort. Kinuha nila ang mga kopya, pinalitan ang ilang talaan at ipinakalat na baon sa utang ang pamilya Villanueva. Ang totoo, hindi utang ang pumatay sa kanila kundi panlilin lang. May isang pangalan na paulit-ulit lumitaw sa mga papeles, si Augusto Santelmo, ama ni Bianca. Siya raw ang nag-alok noon ng pansamantalang puhunan upang mailigtas ang resort sa krisis matapos ang sunog sa lumang bahagi ng silid panuluyan. Ngunit sa halip na tulong, naging bitag ang kasunduan. May kopyang nakalagay sa kahon na nagpapakitang hindi kailanman pumayag si Don Esteban na ibenta ang lupain. Ang kasalukuyang hawak ng mga nagbebenta ay ibang bersyon, may dagdag na pahina. May lagdang tila ginaya sa kamay ng isang naghihingalo. Naramdaman ni Amara na nanlalamig ang kanyang mga daliri. Hindi lamang pala siya inagawan ng tirahan. Inagawan siya ng pangalan, kasaysayan at karapatang magtanong. Lumaki siyang iniisip na ang kanyang pamilya ay bumagsak dahil mahina sila, dahil hindi nila kayang alagaan ang naiwan. Ngayon nakaharap siya sa katotohanang may mga taong yumaman sa pagbura sa kanya at sa pinakamapait na biro ng tadhana. Ang babaeng tumapak sa susi ng kanyang kahon
ay anak ng pamilyang posibleng may kamay sa lahat. Hindi siya umiyak. Iyon ang ikinabahala ni Rafael. Mas madali sanang harapin ang isang dalagang bumagsak sa luha kaysa sa babaeng nakaupo ng tuwid tahimik at tila tinuturuan ng sariling puso na maging bakal. Amara, mahinang sabi niya, may karapatan kang magalit. Tumingin siya sa matanda at sumagot na hindi sapat ang galit kung walang direksyon. Natutuhan niya sa paggawa ng parol na kapag mali ang unang balangkas, guguho ang buong hugis. Kung kikilos siya ngayon ng padalos-dalos, siya ang unang mababali. Pinagpasyahan nilang hindi muna ilalabas ang lahat. Kailangang makuha ang mga kopya mula sa lokal na tanggapan, lumang talaan ng buwis at mga record ng empleyadong maaaring nakasaksi sa pagbabago ng dokumento. May isang pangalan si Rafael na binanggit ng may pag-iingat, si Aling Corazon Dalisay, dating tagapangalaga ng aklat ng resort. Siya ang huling taong nakakita sa orihinal na rehistro bago nawala ang opisyal na selyo ng Villanueva. Matagal na raw itong namumuhay nang tahimik sa gilid ng lawa, malayo sa resort na minsan niyang pinagsilbihan. Kinaumagahan, nagbago ang anyo ng palengke sa paningin ni Amara. Ang dati niyang pwesto ay naroon pa ring may mga parol na nakasabit, may mga batang humihila sa kamay ng magulang, may tindera ng mainit na tsokolate sa tapat. Ngunit pakiramdam niya ay bumalik siya bilang ibang tao. Hindi siya naging mayaman sa loob ng isang gabi. Wala pa ring laman ang kanyang bulsa maliban sa pamasahe, panyo at susi ng kahon. Ngunit ang gulugod niya ay tila mas tuwid. Dahil ang bigat na pasan niya ay nagkaroon ng pangalan. Dumating si Mang Celso habang inaayos niya ang mga paninda. Napansin nito ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata at tinanong kung natagpuan niya ang hinahanap. Tumango si Amara, ngunit hindi niya isinalaysay ang lahat. Sinabi lamang niyang may mga bagay pang kailangang patunayan. Ang matanda ay hindi mapilit. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang lumang sobre na may mantsa ng kape. May nag-iwan nito noong gabing namatay ang lolo mo, sabi nito. Sabi niya, ibigay ko kapag bumalik ka sa tamang pinto. Sa loob ng sobre ay may maliit na retrato ng lumang pagbubukas ng Hiraya. Naroon si Don Esteban, mas bata, nakatayo sa harap ng arko kasama ang ilang manggagawa. Sa likod ng larawan may sulat. Kung ang pangalan ko ay burahin nila, hanapin mo ang mga taong nagtayo kasama ko. Hindi ang mga taong umupo sa mesa, kundi ang mga kamay na nagbuhat ng bato. Napapikit si Amara. Muli naroon ang paraan ng kanyang lolo, hindi direktang utos kundi landas na kailangang unawain. Samantala sa loob ng pansamantalang opisina ng Aragon Prime Holdings sa resort, hindi mapakali si Leonardo. Sa harap niya ay 3 ulat, ngunit pareho ang amoy ng lahat, malinis sa ibabaw at maasim sa ilalim. Inutusan niya ang kanyang sariling legal team na kunin ang pinakalumang talaan ng pagmamay-ari nang hindi ipinapaalam sa kinatawan ng nagbebenta. Hindi niya ginawang opisyal ang utos, sapagkat alam niyang kapag maraming tainga ang nakarinig, maraming kamay ang gagalaw upang tabunan ang dapat lumutang. Ang kanyang kanang kamay na si Mateo Rivas ay pumasok na may dalang bagong ulat. Tahimik itong lalaki, sanay magsalita lamang kapag mahalaga. Ipinakita nito na ang kumpanyang kasalukuyang may hawak ng pamamahala sa Hiraya ay dumaan sa 3 palit ng pangalan sa loob ng 15 taon. Sa bawat palit may kaugnayan ng ilang opisyal sa pamilyang San Telmo. Hindi iyon direktang ebidensiya, ngunit sapat upang manggising ng aso sa bakuran. Si Leonardo ay matagal nang negosyante. At alam niyang ang sobrang linis na daan ay minsan sinadyang walisin. May kinalaman ba si Bianca rito, tanong ni Mateo, maingat ang boses. Hindi agad sumagot si Leonardo. Sa isip niya bumalik ang imahe ni Bianca na nakatapak sa piraso ng parol, masaya sa maliit na kapangyarihang iyon. Ayaw niyang hatulan ng babaeng piniling ipakasal sa kanya ng 2 pamilya, ngunit hindi niya maitatanggi ang unti-unting pagkadismaya. Sinabi niyang tingnan muna ang ama nito, ang mga lumang lagda at ang mga notaryong lumitaw sa dokumento. Kapag may bahid, hindi pwedeng ipikit ang mata dahil lamang may singsing sa daliri. Sa bahay ng mga San Telmo sa Maynila, nakatanggap si Bianca ng tawag mula sa kanyang ama. Hindi na siya tumawa nang marinig ang pangalan ni Amara Villanueva. Si Augusto San Telmo ay hindi tulad ng anak niyang maingay kapag nang mamaliit. Tahimik ito, mabagal magsalita at sa bawat pahinga ay may bigat ng taong sanay mag-utos sa likod ng pinto.
Tinanong niya kung bakit hinayaan ni Bianca na makuha ng babaeng nagbebenta ng parol ang sirang piraso. Hindi na nakangiti si Bianca nang sabihin niyang basura lamang iyon. Walang basura sa bahay ng Villanueva, sagot ni Augusto. Lahat ng iniwan ng matandang iyon ay maaaring kutsilyo. Doon unang nakaramdam si Bianca ng tunay na kaba, hindi dahil natatakot siya kay Amara, kundi dahil narinig niya ang takot sa tinig ng sariling ama. Lumaki siyang naniniwalang hindi kayang yumanig ng mahirap ang mundo ng mayaman. Ngunit kung bakit biglang mahalaga ang babaeng iyon sa usapan ng mga matatanda iyon, ang hindi niya kayang lunukin. Binalaan siya ni Augusto na wag nang gagawa ng eksenang makakatawag ng pansin. Ngunit huli na. May mga bisitang nakakita sa kahihiyang ginawa niya sa bulwagan, may mga kawani na nakarinig sa mga sinabi niya, at si Leonardo mismo ang sumaway sa kanya. Iyon ang lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Para sa kanya, hindi krimen ang pananakit sa babaeng mababa. Ang krimen ay ang mapahiya siya sa harap ng lalaking dapat sana ay laging kampi sa kanya. Nang hapon ding iyon nagpunta si Amara at Rafael sa bahay ni Aling Corazon Dalisay. Nasa dulo iyon ng makitid na daan, may bakurang puno ng oregano, sampagwita at mga bote ng lumang gamot. Matagal bago sila pinagbuksan ng matanda. Nang makita nito si Amara, napaatras ito na parang nakakita ng multo. Mga mata ni Esteban bulong nito. Akala ko hindi ka nababalik. Hindi alam ni Amara kung matutuwa o masasaktan sa salitang iyon. Sa halip ipinakita niya ang retrato at ang liham mula sa kahon. Sa loob ng bahay umupo si Aling Corazon sa tabi ng bintana at ikinuwento ang gabing nagbago ang lahat. May dumating daw na abogado mula Maynila kasama ang dalawang lalaking hindi empleyado ng resort. May dala silang bagong kontrata at pinilit si Don Esteban na pumirma habang nilalagnat ito. Tumanggi ang matanda. Kinabukasan nawala ang orihinal na rehistro at pinalabas na pumayag siyang ipasok ang San Telmo Group bilang pangunahing may-ari. Nang magreklamo si Aling Corazon, sinabihan siyang manahimik kung ayaw niyang mawala ang pensisyon at bahay. May kopya po ba kayo, tanong ni Amara, halos hindi humihinga. Matagal na tumingin sa kanya ang matanda at sa tinging iyon ay may hiya, takot at paghihintay. Pagkatapos ay tumayo ito, binuksan ang lumang aparador at inilabas ang isang lata ng biskwit. Sa loob ay may maliit na kuwaderno, may mga petsa, resibo at pangalan ng mga taong pumasok sa opisina noong linggong nagkasakit si Don Esteban. Hindi ito titulo, ngunit ito ay mapa. Mapa ng krimen na akalang natunaw na ng panahon. Nagpasalamat si Amara, ngunit umiling si Aling Corazon. Sinabi nitong hindi pa pasasalamat ang kailangan niya, kundi lakas ng loob. Ang mga taong kalaban niya ay hindi basta mayaman. May kaibigan sila sa munisipyo, sa bangko, sa pulis, at sa mga pahayagang kayang gawing sinungaling ang biktima. Kung lalabas ka sa liwanag, sisikapin nilang gawing dilim ang pangalan mo, babala nito. Ngunit kung hindi ka lalabas, mananatili silang may-ari ng kuwentong hindi kanila. Habang pauwi, mahigpit ang yakap ni Amara sa kuwaderno. Hindi niya ito itinuring na papel lamang. Para itong testigo na matagal na nagtago sa lata ng biskwit, marupok ngunit buhay. Tinanong siya ni Rafael kung handa na siyang makipagkita kay Leonardo Aragon. Siya ang bibili ng resort, kaya kung hindi niya malalaman ang katotohanan, maaaring maging kasangkapan siya ng panlilinlang. Nag-isip si Amara ng matagal. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang mayayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit nakita niyang hindi nito pinayagang tapakan ni Bianca ang lahat. Sa gabing iyon, lihim na ipinadala ni Rafael kay Leonardo ang isang mensaheng humihiling ng pribadong pagkikita. Hindi niya inilagay ang lahat sa sulat. Sinabi lamang niyang may mahalagang usapin tungkol sa orihinal na pagmamay-ari ng Hiraya at kung tunay na nais ng Aragon Prime Holdings ng malinis na transaksyon, dapat itong makinig bago lumagda. Binasa ni Leonardo ang mensahe ng 3 beses. Pagkatapos ay tumingin siya sa singsing na ibinigay ng kanyang pamilya kay Bianca. At sa unang pagkakataon, tila hindi iyon pangako kundi tanikala. Nagkita sila sa lumang kapilya sa gilid ng resort, isang lugar na hindi ginagamit sa mga marangyang pagtitipon dahil bitak na ang ilang bahagi ng pader at kupas na ang pintura ng pinto. Dumating si Leonardo nang walang bodyguard, si Mateo lamang ang nasa malayong bahagi ng bakuran. Naroon na si Amara at Rafael. Sa pagitan nila ay isang envelope na nakapatong sa bangkong kahoy. Walang palamuting ilaw, walang musika, walang bisitang nakamasid,
Tanging amoy ng lumang kahoy at kandilang halos ubos ang kasama nila. Kung pera ang gusto ninyo, mali ang paraan. Unang sabi ni Leonardo, hindi dahil naniniwala siya roon, kundi dahil kailangan niyang makita kung paano tatanggapin ni Amara ang hamon. Hindi kumurap ang babae. Kung pera ang habol ko, matagal ko nang ibinenta ang alaala ng lolo ko sa pinakamalapit na may kaya, sagot niya. Hindi ako narito para humingi. Narito ako para pigilan kang bumili ng bagay na maaaring hindi pwedeng ibenta ng taong kausap mo. Binuksan ni Rafael ang envelope. Inilabas niya ang kopya ng titulo liham ni Don Esteban Tala ni Aling Corazon at isang larawan ng lumang plaka ng Hiraya kung saan malinaw ang pangalang Villanueva. Habang binabasa ni Leonardo, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Wala siyang dramatikong reaksyon, ngunit nakita ni Amara ang paghigpit ng kanyang panga. Nakita niya ang lalaking sanay manalo, na ngayon ay nakaharap sa posibilidad na ang tagumpay na inihahain sa kanya ay nakapatong sa ninakaw na lupa. Hindi sapat ito para ihinto ang lahat, sabi ni Leonardo matapos ang mahabang katahimikan. Hindi nasaktan si Amara dahil inaasahan niya iyon. Tumango siya at sinabing alam niya. Ngunit sapat iyon upang magtanong siya. Sapat upang huwag lumagda ng bulag at sapat upang unawain kung bakit pinagtatawanan siya ni Bianca na parang kailangan nitong durugin ang kahit anong bakas niya. Sa puntong iyon, hindi na siya nagmamakaawa. Naglalatag siya ng piraso ng palaisipan sa harap ng taong maaaring pumili kung magiging bahagi ng kasinungalingan o sagabal dito. Sinabi ni Leonardo na bibigyan niya sila ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ihihinto niya ang huling lagda sa ngalan ng karagdagang pagsusuri. Hindi niya pwedeng ipangako na kakampi siya, ngunit ipangako niyang hindi niya itutulak ang transaksyon habang may ganitong ulap sa titulo. Para kay Amara, hindi iyon kabutihang loob. Iyon ay unang bitak sa pader. Kinuha niya ang mga dokumento at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Kailangan lamang niya ng taong hindi magsisinungaling kapag nakita na ang katotohanan. Pagkaalis ni Amara, nanatili si Leonardo sa kapilya. Sa labas nagsimulang umambon at ang tunog ng patak sa lumang bubong ay parang mabagal na bilang bago sumabog ang bagyo. Alam niyang kapag hinila niya ang sinulid na ito, maaaring madamay ang pangalan ng Aragon, ang kasal niya at ang alyansang matagal nang inayos ng kanilang mga pamilya. Ngunit mas alam niya ang halaga ng isang imperyong itinayo sa maruming pundasyon. Kapag binitawan niya ang tanong ngayon, baka bukas ay siya na ang nakatayo sa ibabaw ng nakaw. Sa kabilang dako, hindi alam ni Amara na may isang lalaking sumusunod sa kanya mula nang umalis sila sa kapilya. Nakasuot ito ng itim na jacket at nagkunwaring turista sa labas ng tindahan ng kape. Nakita ni Rafael ang anino nito sa salamin ng nakaparadang sasakyan, ngunit hindi niya sinabi agad upang hindi mataranta ang dalaga. Lalong humigpit ang yakap ni Amara sa envelope. Ang katotohanan kapag natutong lumakad, ay mabilis ding hinahabol ng mga taong takot makarinig sa sariling kasalanan. Pagdating nila sa lumang bahay, nakita nilang bukas ang pinto sa likod. Tumigil si Amara sa bakuran. Ang hangin sa paligid ay biglang naging manipis. Dahan-dahang pumasok si Rafael habang hawak ni Amara ang isang kahoy na poste mula sa tabi ng hagdan. Sa silid ng parol, kalat ang ilang lumang gamit, ngunit ang kahon ng pamilya ay wala na sa ilalim ng mesa. Naiwan lamang sa sahig ang isang piraso ng pulang laso mula sa sirang parol, tulad ng babalang isinulat ng kamay na walang mukha. Hindi sumigaw si Amara. Hindi rin siya bumagsak. Lumuhod siya, dinampot ang pulang laso at ipinikit ang mga mata. Alam niyang natagpuan na siya ng kalaban. Ngunit hindi nila alam na bago sila umalis para makipagkita kay Leonardo, itinago ni Rafael ang pinakamahalagang papeles sa ibang sobre. Ang nakuha ng magnanakaw ay kahon, ilang kopya at alikabok ng nakaraan. Ang apoy ng katotohanan ay nasa kamay pa rin ni Amara. At ngayon, hindi na lamang niya gustong buksan ang pinto. Gusto na niyang gibain ang buong pader. Kinabukasan, kumalat sa buong Tagaytay ang balitang magkakaroon ng engrandeng pagdiriwang sa Hiraya Christmas Resort. Hindi ito karaniwang pagtitipon lamang ng mga negosyante. Ipinahayag ng pamilya San Telmo na magiging gabi iyon ng pagdiriwang para sa nalalapit na kasal ni Bianca at Leonardo, kasabay ng inaasahang pagbili ng resort ng Aragon Prime Holdings. Sa mata ng bayan, parang pagsasanib iyon ng yaman, kapangyarihan at Pasko. Sa mata ni Amara, isa itong entabladong itinayo sa ibabaw ng lupang may dugo ang alaala.
Mula sa bintana ng lumang bahay, pinanood ni Amara ang maagang pagdating ng mga truck na may dalang bulaklak, ilaw, pulang karpet at mamahaling alak. Nakabalik na ang katahimikan sa silid ng parol, ngunit hindi na bumalik ang dating pakiramdam nito. Ang kahon na kinuha ng magnanakaw ay decoy lamang, ngunit ang bakas ng sapilitang pagpasok ay sapat upang ipaalala sa kanya na may mga taong handang lumabag sa kahit anong pintuan upang mapanatili ang kasinungalingan. Si Rafael ay halos buong umaga nasa telepono, nakikipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang kakilala sa lokal na tanggapan at sa isang hukom na minsang naging kaibigan ni Don Esteban. Hindi niya ibinubunyag ang lahat, ngunit sapat ang ingat sa bawat salitang binibitawan niya. Sa kanyang edad, marami na siyang nakitang laban na natalo hindi dahil mahina ang katotohanan kundi dahil napaaga ang paglabas nito. Alam niyang kailangang ihatid ang ebidensiya sa tamang ilaw sa harap ng tamang saksi. Sa sandaling hindi na ito kayang ibaon. Si Amara naman ay tahimik na gumagawa ng mga bagong parol. Hindi iyon para kumita. Tinanggap niya ang huling order para sa pagdiriwang ni Bianca at Leonardo sapagkat kailangan niyang makapasok sa bulwagan ng walang tano. Habang binabaluktot niya ang kawayan, iniisip niya ang mukha ni Bianca nang tapakan nito ang susi. Habang ikinakabit niya ang papel, naaalala niya ang mga luhang hindi niya pinayagang bumagsak. Ang bawat hibla ay parang pagsasanay ng pasensiya. Bawat buhol ay maliit na panatang hindi siya uurong. Bago magtanghali, dumating si Mateo Rivas sa lumang bahay. Hindi siya pumasok agad. Nakatayo lamang siya sa bakuran, may dalang maliit na folder at tiningnan ang paligid na parabang sinusukat kung gaano karaming lihim ang kayang itago ng isang tahanang halos gumuho. Pinapasok siya ni Rafael matapos makita ang tanda ni Leonardo sa sobre. Wala roong malaking pangako, wala ring magarbong tulong. May ilang kopya lamang ng lumang corporate record na lihim na nakuha mula sa tagapagtala ng kumpanya. Sa mga record na iyon, may lumitaw na pangalan ng Shell Company na ginamit sa pagbili ng interes ng resort maraming taon na ang nakaraan. Ang direktor nito ay hindi direktang San Telmo, ngunit ang address ay kapareho ng isa sa lumang opisina ng pamilya Bianca. Mas mahalaga, ang notaryong lumitaw sa kontrata ay namatay isang buwan bago ang petsa ng pagpirma. Hindi pa iyon hatol, ngunit isa itong pako sa kabaong ng kasinungalingan. Nang makita iyon ni Amara, hindi siya ngumiti. Mas lalo lamang niyang naramdaman ang laki ng kalaban. Sinabi ni Mr. Aragon na hindi niya maaaring hadlangan ang party ngayong gabi, sabi ni Mateo. Ngunit hindi niya pipirmahan ang purchase agreement hanggat hindi malinaw ang chain of title. Tumango si Rafael, ngunit si Amara ay nakatingin sa pinto. Alam niya ang uri ng kapangyarihang kayang gamitin ng pamilya San Telmo. Kung hindi nila mapipilit si Leonardo sa legal na paraan, pipilitin nila siya sa kahihiyan sa pressure. Sa larawan ng perpektong kasal na mahirap wasakin sa harap ng maraming kamera. Sa hiraya, parang piyesta ng mga bituin ng paghahanda. Tinakpan ng gintong ilaw ang mga bitak ng lumang bato, binalot ng bulaklak ang hagdang minsang pinaglaruan ng batang Amara at tinayuan ng malaking entablado ang harding itinanim ni Don Esteban. Ang mga empleyado ay nagmamadali, ngunit may ilan sa kanila ang nagbubulungan. May matatandang kawani na nakakaalala sa apelyidong Villanueva at nang makita nilang dumarating ang mga parol mula kay Amara, may kakaibang paggalang sa kanilang katahimikan. Dumating si Bianca bandang hapon, suot ang puting gown na may pilak na burda. Sa kanyang isip, hindi lamang siya nobya. Siya ang magiging reyna ng isang kahariang malapit ng ipangalan sa kanya. Dala niya ang sariling photographer, stylist at ilang socialite na handang magpalakpakan sa kahit anong sabihin niya. Kapag may kawani siyang nadaanan, nakangiti siya sa kamera, ngunit malamig ang mata kapag tumalikod ang lente. Ang kanyang ganda ay kumikislap ngunit walang init, parang yelong hinugis upang magmukhang diamante. Si Leonardo ay dumating nang mas huli, suot ang itim na suit at mukhang hindi kabilang sa palamute. Binati siya ng mga negosyante, kinamayan ng mga politiko at pinuri ng mga kaibigan ng pamilya, ngunit hindi nawala sa isip niya ang dokumentong ipinakita ni Mateo. Ang bawat pagbati ay parang tanong na nakabalot sa mamahaling pabango. Gaano karaming tao sa bulwagang iyon ang alam ang totoo? Gaano karaming ngiti ang binayaran? At gaano karaming kamay ang handang magtulak sa kanya sa kasunduang may lason? Nang dumating si Amara kasama ang kahon ng mga parol, nagbago ang ingay sa gilid ng bulwagan.
May ilang nakilala siya mula sa nakaraang gabi, at ang kanilang mga mata ay mabilis na umiwas. Nakasuot siya ng simpleng damit na kulay asul malinis ngunit hindi mamahalin at nakapusod ang buhok upang hindi sagabal sa trabaho. Wala siyang alahas maliban sa maliit na pulang laso sa pulso lasong mula sa parol ng kanyang lolo. Sa mundo ng mga kumikislap na bato siya ang tila pinakapayak na ilaw. Sinadya ni Bianca na makita siya. Mula sa gitna ng bulwagan, tumigil ito sa pakikipag-usap at ngumiti ng masyadong maliwanag. Narito na pala ang ating paboritong tagagawa ng parol, sabi niya, sapat ang lakas para mapalingon ang mga panauhin. Mabuti at nakabalik ka. Akala ko matapos mong halukayin ng basura kahapon, hindi ka na magkakaroon ng lakas humarap sa disenteng tao. May ilang tumawa ng alanganin. May ilang hindi tumawa, sapagkat naroon si Leonardo at hindi na siya mukhang handang magbulag-bulagan. Inilapag ni Amara ang mga parol sa mahabang mesa at sumagot ng hindi tumataas ang boses. Tinapos ko ang order. Wala akong dahilan para hindi humarap. Lalong nainis si Bianca sa kapayapaang iyon. Gusto niya ng luha pagsabog paghingi ng tawad. Ang katahimikan ni Amara ay parang salamin na ayaw niyang tingnan. Sapagkat sa loob nito nakikita niya ang sariling kalupitan na walang paliwanag. Lumapit siya at hinawakan ng isang parol ngunit agad siyang pinigil ng tinig ni Leonardo. Huwag mong sirain ang isa pa, sabi ni Leonardo. Naputol ang ilang bulungan. Napalingon si Bianca na may ngiting pilit na kabitin sa labi. Masyado ka ng seryoso, Leo. Palamuti lang iyan. Ngunit ang sagot niya ay dumating na parang pinto ng bakal. Hindi mo alam kung ano ang palamuti at ano ang ebidensiya. Sa sandaling iyon namatay ang ngiti ni Bianca. Ang kanyang mga kaibigan ay nagkatinginan. Si Amara ay nanatiling nakayuko sa parol ngunit naramdaman niyang lumipat ang hangin. Sa pribadong bahagi ng resort, naghahanda na ang legal team para sa symbolic signing. Hindi pa iyon final transfer ayon sa mga abogado ngunit malaki ang bigat sa publiko. Kapag pumirma si Leonardo sa Memorandum of Intent sa harap ng kamera, halos imposibleng umatras nang hindi gumuguho ang market confidence ng kumpanya. Iyon ang plano ni Augusto Santelmo. Hindi kailangang malinis agad ang papeles. Kailangan lamang gawing napakahirap para kay Leonardo ang umatras. Hanggang ang kahihiyan ay maging kulungan. Lumapit si Augusto kay Leonardo bago magsimula ang programa. Matanda na siya ngunit matigas pa rin ang tindig, may boses na malambot at matang sanay manimbang ng tao. Anak, marami ang nakatingin ngayong gabi, sabi niya. Ang mga ganitong kasunduan ay hindi lamang tungkol sa lupa. Tungkol ito sa tiwala ng mga pamilya. Sumagot si Leonardo nang pantay ang tinig. Kung tiwala ang usapan, mas lalong kailangan kong makita ang lahat ng dokumento. Hindi nagbago ang ngiti ni Augusto. Ngunit ang kanyang mata ay naging malamig. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ni Amara ang pag-uusap na iyon. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit alam niya ang anyo ng panggigipit. Ganiyan siguro nila hinarap ang kanyang lolo noon, nakangiti magalang, may hawak na kontrata at nakatagong kutsilyo. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang supot ay naroon ang kopya ng liham ni Don Esteban at ang tala ni Aling Corazon. Hindi pa ito ang oras para ilabas lahat. Ngunit kung pipilitin nila ang lagda ngayong gabi, kailangan niyang maging apoy bago siya maging abo. Nagsimula ang programa sa tunog ng piano at palakpakan. Umakyat si Bianca sa entablado, kumaway sa mga bisita at nagsalita tungkol sa Pasko, pamilya, pangarap at bagong simula. Napakaganda ng pagkakabigkas niya, napakalambot ng ngiti ngunit sa bawat salita ay may lihim na pang-aangkin. Tinawag niya ang Hiraya na magiging tahanan ng kanilang kinabukasan ni Leonardo. Tinawag niya itong regalo sa mga taong marunong mangarap ng malaki. Hindi niya binanggit ang mga taong nagbuhat ng bato, gumawa ng parol, at inalis sa sariling tahanan. Pagkatapos ay tinawag niya si Leonardo sa entablado. Sumunod ang palakpakan, mas malakas, mas inaasahan. Sa gilid ng entablado naghihintay ang mesa na may dokumento at mamahaling panulat. Tumingin si Leonardo sa mga tao pagkatapos sa papel. Nakita niya si Bianca na nakangiti nang may babalang nakatago sa mata. Nakita niya si Augusto sa harap, payapang nakaupo na parang tapos na ang laro. At nakita niya si Amara sa likod ng mga parol, tahimik. Ngunit nakatayo na parang huling poste ng bahay sa gitna ng bagyo. Kinuha ni Leonardo ang mikropono.
Bago ang anumang pirma, sabi niya may mga legal na usaping kailangang linawin tungkol sa orihinal na pagmamay-ari ng Hiraya Christmas Resort. Parang nabasag ang salamin sa loob ng bulwagan. Tumigil ang mga kamera sa paggalaw, humigpit ang ngiti ng mga panauhin, at ang mukha ni Bianca ay namuti sa galit. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Leonardo ngunit hindi ito natinag. Hindi ako pipirma sa anumang pahayag na maaaring magbigay ng maling katiyakan sa publiko. Leonardo, bulong ni Bianca ngunit narinig iyon ng malapit na mikropono. Huwag mong gawin ito sa akin. Tiningnan siya ng lalaki at kahit sa harap ng lahat may pagod sa kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay mas tumama kay Bianca kaysa kahit anong insulto. Sanay siyang gawing umiikot sa kanya ang bawat silid. Ngayong gabi sa unang pagkakataon may nagsabi sa harap ng marami na may bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang imahe. Sumabog ang mga bulungan. May investor na tumayo, may reporter na nagtaas ng telepono at may abogado ng San Telmo Group na nagmadaling lumapit sa entablado. Sinubukan ni Augusto ng umiti ngunit hindi na iyon umabot sa kanyang mata. Nagbigay siya ng senyas sa isang lalaking nakaitim sa gilid. Nakita iyon ni Amara. Nakilala niya ang hugis ng balikat ng lalaking sumunod sa kanila kagabi. Ang lalaki ay dahan-dahang gumalaw patungo sa service corridor, kung saan pansamantalang iniwan ng mga tauhan ang ilan sa kanyang mga parol at supot. Hindi na naghintay si Amara. Umalis siya sa likod ng mesa at sinundan ng lalaki sa koridor. Mabilis ang hakbang nito ngunit kabisado ni Amara ang lumang daan ng resort mula sa mga kwento ng lolo niya. Dumaan siya sa gilid ng lumang pantry at inabangan ng lalaki sa likod ng pinto ng storage room. Nang pumasok ito at kunin ang supot niya, binuksan niya ang ilaw. Pareho silang natigilan ngunit mas mabilis si Amara. Hinawakan niya ang kahoy na hawakan ng mop at itinulak ang pinto upang maputol ang daan nito palabas. Hindi mo alam ang pinapasok mo, banta ng lalaki. Hawak niya ang supot ngunit nakita ni Amara na hindi nito pa alam kung alin ang tunay na mahalaga. Karamihan sa laman noon ay kopya lamang pain na sadyang inilagay ni Rafael. Alam ko, sagot niya. Matagal na akong nasa loob nito kahit pilit nila akong itinapon sa labas. Sinubukan itong sumugod ngunit nabuksan ang kabilang pinto at pumasok si Mateo kasama ang 2 security staff. Hindi sumigaw si Amara. Nakatingin lamang siya sa lalaking ngayon ay unang beses na wala ng yabang. Sa bulwagan nagsimulang magkagulo nang ibalik ni Mateo ang lalaki at ang supot sa harap ng legal team. Hindi na kayang tawaging simpleng hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Isang tauhan na konektado sa San Telmo Security ang nahuling kumukuha ng gamit ng babaeng may hawak ng dokumentong kinukuwestiyon ang pagbili. Si Bianca ay sumugod kay Amara na parang nakalimutan niyang nasa harap siya ng lahat. Ikaw ang gumagawa nito, sigaw niya. Sinisira mo ang kasal ko, ang reputasyon ko, ang lahat. Sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Amara. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan sa ilalim ng mga parol na siya mismo ang gumawa at tumingin kay Bianca ng diretsyo. Hindi ko sinisira ang hindi nakatayo sa katotohanan, sabi niya. Kung malinis ang lahat, bakit ninyo kailangang magnakaw ng supot ng isang nagbebenta ng parol? Tahimik ang bulwagan. Sa mukha ng mga panauhin nagsimulang mamatay ang aliw at pinalitan ng kaba. Ang isang eksenang dapat magpahiya kay Amara ay unti-unting nagiging paglilitis kay Bianca. Bago pa makasagot si Bianca, bumukas ang pangunahing pinto ng bulwagan. Pumasok si Rafael Monteverde, suot ang lumang Amerikana, hawak ang isang kahong-kahoy na may ukit ng araw at bituin. Hindi iyon ang decoy na ninakaw. Iyon ang mas maliit na inner box na itinago ni Don Esteban sa loob ng false bottom, ang tunay na sisidlan ng pinakaunang sertipiko at liham na may selyo. Huminto ang lahat, kahit si Augusto San Telmo ay hindi nakatago ang pagkagulat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara sa mukha niya ang takot. Lumapit si Rafael sa gitna at inilapag ang kahon sa mesa ng pirmahan. Ang mesa na ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakahanda para sa peking kinabukasan, ngayon ay naging altar ng isang pamilyang binura. Bago may pumirma sa anumang bagay, sabi niya malinaw ang boses, sa kabila ng edad dapat malaman ng lahat kung sino ang tunay na may karapatang magsalita para sa Hiraya. Tumingin siya kay Amara. Hindi na siya nagtutulak. Inaabot niya ang pinto sa taong matagal na dapat nakapasok. Humakbang si Amara palapit. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanya mas matindi kaysa sikat ng araw ngunit hindi siya nabulag.
Sa bawat hakbang naramdaman niya ang bigat ng palengke ng basurahan ng takong ni Bianca ng katahimikan ni Leonardo noong unang gabi at ng sulat ng kanyang lolo. Nang maabot niya ang mesa, inilagay niya ang kamay sa ibabaw ng kahon. Hindi niya kailangang sumigaw. Minsan ang pinakamalakas na pagbabalik ay ang simpleng pag-angkin sa sariling pangalan. Ako si Amara Villanueva, sabi niya. At ang buong bulwagan ay huminga ng sabay apo ni Don Esteban Villanueva at ayon sa mga dokumentong itinago niya bago siya mamatay, hindi kailanman naibenta ng malinis ang Hiraya Christmas Resort. Si Bianca ay napailing na parang ayaw tanggapin ng katawan niya ang mga salita. Si Leonardo ay nanatiling nakatayo ngunit ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi ito gulat lamang. Ito ang mukha ng taong nakita nang buo ang butas sa lupang muntik na niyang pagtayuan ng imperyo. Sa labas nagsimulang lumakas ang hangin. Gumalaw ang mga parol sa kisame at ang mga ilaw nito ay kumislap nang sabay-sabay parang daan-daang munting mata ng mga ninunong matagal nang nanonood. Sa loob walang tumatawa. Wala nang tumatawag kay Amara na basura. Wala nang handang magsabi na palamuti lamang ang hawak niya. Ang kahon ng pamilya ay nakabukas na sa harap ng kapangyarihan at ngayong nakita ng lahat ang unang sinag wala nang madaling paraan para ibalik ang dilim. Nananatiling bukas ang kahong-kahoy sa gitna ng mesa at ang buong bulwagan ay tila nakabitin sa pagitan ng isang hininga at isang hatol. Ang mga parol sa kisame ay marahang umuugoy sa hampas ng hangin mula sa nakabukas na pinto at bawat kislap nito ay bumabagsak sa mukha ng mga taong kanina lamang ay tumatawa. Si Amara ay nakatayo sa tabi ni Rafael, payak ang damit marumi pa rin ang gilid ng kuko sa pandikit. Ngunit sa sandaling iyon ay wala nang sinumang makapagturing sa kanya bilang dekorasyon lamang sa kwento ng iba. Unang gumalaw si Augusto Santelmo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpahalata ng lubos ngunit nakita ni Amara ang pagkirot ng kanyang panga at ang pagdulas ng daliri niya sa baston. Hindi sapat ang mga lumang papel upang guluhin ang isang legal na transaksyon, sabi niya. Banayad, ngunit may lasong nakabalot sa bawat pantig. Marami ng dokumentong dumaan sa tamang proseso. Kung may reklamo ang dalagang ito, dapat idaan niya sa korte hindi sa isang pribadong pagtitipon. Ang salitang dalaga ay binigkas niya na parang paghamak hindi pagkilala. Sumagot si Rafael bago pa makapagsalita si Amara. Kung pribado ito, bakit ninyo inimbitahan ang media investors at opisyal ng bayan upang ipakita ang pirmahan? Tanong iyon na walang sigaw ngunit tumama sa mesa na parang martilyo. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. May reporter na dahan-dahang itinaas ang kamera. May abogado ng Santelmo Group na bumulong sa kasama at may investor na umatras mula sa mesa ng dokumento. Para bang ang papel na naroon ay biglang naging basang kahoy sa gitna ng apoy. Hindi nakatiis si Bianca. Lumapit siya kay Amara, ang gown ay kumakalusko sa sahig na parang yelo sa marmol. Sinungaling ka, sabi niya, nanginginig ang boses hindi sa takot kundi sa galit na hindi sanay mapigilan. Nakita ka lang naming nagbebenta sa palengke. Hindi ka tagapagmana. Hindi ka may-ari. Isa kang babaeng naghahanap ng paraan para makasingit sa mundong hindi para sa'yo. Itinaas niya ang kamay ngunit bago pa ito makalapit sa mukha ni Amara, sinalubong siya ng tingin ni Leonardo. Bianca, malamig na sabi ni Leonardo. Isang pangalan lamang ngunit parang kadenang kumapit sa kamay ng babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang palad ngunit hindi ang yabang. Tumingin siya sa mga panauhing naghahanap ng kakampi, naghahanap ng kahit isang taong tatawa kasama niya o sasalo sa kanyang bersyon ng katotohanan. Ngunit ang nakita niya ay pag-aalinlangan. Sa mundo ng mayayaman, mabilis magmahal ang mga tao sa nagniningning. Ngunit mas mabilis silang lumayo kapag naamoy ang usok ng eskandalo. Inilabas ni Rafael ang unang dokumento mula sa kahon. Nakalagay iyon sa transparent na takip upang hindi masira ng kamay at hangin. Orihinal na sertipiko ng pagmamay-ari, wika niya. Nakarehistro sa pangalan ni Esteban Villanueva, may kasamang annotation na naglilimita sa paglilipat ng lupa kung walang pahintulot ng pangunahing tagapagmana. Sumunod niyang inilatag ang liham na may selyo ng isang notaryo at ang kopya ng dating board resolution na hindi kailanman lumabas sa kasalukuyang record. Ang bawat papel ay parang bato sa dibdib ng mga taong nagkunwaring walang kasalanan.
Isang abogado mula sa panig ng Aragon Prime Holdings ang lumapit humingi ng pahintulot na tingnan ang mga dokumento at tumango si Amara. Hindi niya hinayaan ang kahit sino na kunin iyon ng walang saksi. Si Mateo Rivas ang kumuha ng litrato ng bawat pahina, habang ang dalawang security staff ay nakatayo sa magkabilang gilid. Hindi na ito basta eksena. Ito ay nagiging opisyal na sandali, isang bitak na hindi na matatabunan ng musika at alak. Nakita iyon ni Augusto, at sa kanyang mata ay unang umagos ang tunay na pagkabahala. Forgery ang mga iyan, sabat ni Bianca halos pasigaw. Kayang gumawa ng ganyang papel ng kahit sinong desperado. Tingnan ninyo siya. Tingnan ninyo ang suot niya. Kung tunay siyang may-ari, bakit siya nagbebenta ng parol sa palengke? Sa sandaling iyon napangiti si Amara, ngunit hindi iyon ngiting may aliw. Iyon ay ngiti ng taong pagod nang ipaliwanag sa malulupit na tao na ang kahirapan ay hindi ebidensiya ng kasinungalingan. Dahil kinuha ninyo ang bahay namin, sagot niya. At dahil hindi lahat ng ninakawan ay nawawalan ng dangal. Natahimik si Bianca, ngunit saglit lamang. Wala kang mapapatunayan. Humarap siya kay Leonardo at ang tinig niya ay biglang lumambot, naghahanap ng dating kapangyarihan sa pagitan nila. Leo, sabihin mong itigil nila ito. Nakakahiya na. Pinapahiya niya tayo sa harap ng lahat. Ngunit hindi siya nilingon agad ni Leonardo. Nakatingin siya sa dokumentong hawak ng legal counsel niya. At sa ilalim ng malinis niyang anyo ay may digma ang hindi nakikita ng karamihan. Ang isang pirma niya sana ngayong gabi ay maaaring naging kutsilyong papatay muli sa pangalan ng Villanueva. Walang pipirma, sabi ni Leonardo sa wakas. Hindi ito malakas ngunit malinaw. Naputol ang huling pag-asa ni Bianca sa kanyang mukha. Ihihinto ng Aragon Prime Holdings ang lahat ng hakbang sa pagbili ng hiraya hanggang matapos ang independent forensic review ng mga dokumento at chain of title. Lahat ng komunikasyon ay dadaan sa legal channel simula ngayon. Ang mga salitang iyon ay hindi romantikong pagtatanggol kay Amara. Mas mahalaga roon, iyon ay pampublikong pagputol sa bitag na matagal nang inihanda ng mga Santelmo. Sumingit si Augusto, ang boses ay nanatiling mahinahon ngunit may talim na. Leonardo, nagmamadali ka sa desisyong ikasisira ng dalawang pamilya. Ang isang kumpanya ay hindi pinapatakbo ng emosyon. Humarap si Leonardo sa kanya, at sa pagkakataong iyon ay wala na ang magalang na distansiya ng magiging manugang. Tama kayo. Hindi ito emosyon. Risk management ito. Kung malinis ang hawak ninyo, dapat hindi kayo matakot sa pagsusuri. May ilang investor na tumango. Ang wika ng prinsipyo ay maaaring hindi nila pakinggan, ngunit ang wika ng panganib ay kilala nilang lahat. Doon unang bumagsak ang kontrol ni Bianca. Hinawakan niya ang isang parol sa mesa at inihagis iyon sa sahig. Nabali ang isang gilid at may ilang bisita ang napaatras. Lahat kayo naniwala agad sa kanya dahil nagpaawa siya, sigaw niya. Dahil mukha siyang mabait. Dahil marunong siyang tumingin na parang ape. Hindi ninyo ba nakikita? Gusto niya lang kunin ang dapat sa amin. Ang salitang amin ay kumalat sa bulwagan na parang usok. Sa isang iglap, nailabas niya ang tunay na nasa puso niya. Hindi niya nakikita ang hiraya bilang binibili. Nakikita niya itong ninakaw na dapat manatiling kanila. Lumapit si Amara sa parol na ibinato ni Bianca at pinulot ito. Hindi niya ito inayos, hindi rin niya itinago ang pagkasira. Itinaas niya lamang ito ng sapat upang makita ng mga tao ang balangkas. Ito ang kaibahan natin, sabi niya. Kapag may bagay na hindi iyo gusto mo itong basagin kaysa kilalanin ang kamay na gumawa. Ako kahit basag na pinupulot ko pa rin dahil may alaala ito. Ang mga salitang iyon ay walang legal na bigat, ngunit sa loob ng silid. Mas tumama iyon kaysa mga dokumento. Tinamaan nito ang kahiyahiyang ugat ng pang-aapi. May tumunog na telepono sa gilid. Si Mateo ang sumagot, nakinig ng ilang segundo at lumapit kay Leonardo. Ibinulong niya na nakita ng team nila ang discrepancy sa notary record. Ang notaryong lumagda sa isa sa mga dokumentong ginamit ng kasalukuyang nagbebenta ay patay na bago ang petsa ng execution. Hindi pa ito buong kaso, ngunit sapat upang i-report sa authorities. Hindi itinago ni Leonardo ang mukha niya. Tumango siya at inutusan si Mateo na ipadala agad sa corporate counsel at sa regulator ang kopya ng findings. Narinig iyon ni Augusto mula sa layo at ang kanyang anyo ay biglang tumanda.
Umupo siya sa upuan hindi dahil sumusuko na kundi dahil kailangan niyang muling kalkulahin ang laban. Ang mga katulad niya ay hindi natatalo sa unang tama. Gumagapang sila sa gilid naghahanap ng pinto, naghahanap ng taong maaaring takutin, bilhin o isakripisyo. Tiningnan niya si Bianca at sa isang saglit ay nakita ng anak ang malamig na paghusga ng ama para sa kanya. Hindi anak ang nasa harap niya kundi liability na nag-iingay. Dumating ang dalawang lokal na opisyal na inimbitahan pala ni Rafael bilang saksi hindi upang mang-aresto kundi upang tanggapin ang initial complaint at secure copies. Hindi natuwa ang mga San Telmo lawyer ngunit huli na upang pigilan sa harap ng camera. Nagsimulang mag-record ang ilang bisita. Ang private celebration ay naging public record. Ang magarbong bulwagan na dapat sana ay larawan ng tagumpay ni Bianca ay naging entablado ng unang pagbabalik ni Amara. Sa bawat pirma sa receiving log, lalong lumalalim ang pagkakaugat ng katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa gitna ng kaguluhan napansin ni Amara na nawawala ang isang maliit na envelope mula sa gilid ng kahon. Iyon ang liham ni Don Esteban na naglalaman ng pangalan ng pangalawang saksi ang taong maaaring direktang mag-ugnay kay Augusto sa pekeng kontrata. Hindi niya alam kung kailan iyon nakuha. Bigla niyang tiningnan ang paligid at nakita ang isang babaeng staff na mabilis na lumalabas sa service door. Hawak ang tray na tila masyadong mabigat para sa laman nitong baso. Hindi na siya nagdalawang isip. Sinundan niya ang babae palabas ng corridor habang sa likod ay patuloy ang pagtatalo ng mga abogado. Sa makitid na daan papunta sa kitchen exit, narinig niya ang mabilis na yapak. Tumigil katawag ni Amara. Lumingon ang babae maputla at nanginginig hindi mukhang sanay sa ganitong gawain. Nahulog ang tray na basag ang dalawang baso at mula sa ilalim ng puting tela ay lumitaw ang envelope. Hindi galit ang unang naramdaman ni Amara. Pagod. Pagod sa dami ng maliliit na taong tinutulak ng malalaking kasinungalingan. Pinagbantaan nila ang kapatid ko umiiyak na sabi ng staff bago pa siya tanungin. Nagtatrabaho siya sa kasino ni Mr. San Telmo. Sabi nila mawawala siya kapag hindi ko kinuha ang sulat. Dumating si Mateo at dalawang security ngunit itinaas ni Amara ang kamay upang pigilan silang takutin ang babae. Kinuha niya ang envelope at sinabing kailangan nitong magsalita ng totoo kung nais niyang mailigtas ang kapatid. Hindi hustisya ang paghahanap ng pinakamahinang mabibitin. Ang ugat ang kailangang bunutin, hindi ang dahong nanginginig. Bumalik sila sa bulwagan na kasama ang staff. Sa oras na iyon, hindi na lamang dokumento ang hawak ni Amara. May tao nang natatakot may boses na maaaring magturo kung sino ang nag-utos. Nang makita ni Augusto ang babae, halos hindi napansin ng iba ang bahagyang pag-urong ng kanyang balikat. Ngunit nakita iyon ni Amara. Nakita rin ni Leonardo. Ang mga taong marunong magbasa ng kapangyarihan ay alam kung kailan unang tumatagas ang pader. Hindi kailangang bumagsak agad. Sapat nang makita ang unang tubig. Ipinahayag ni Rafael na ihahain nila kinabukasan ang formal notice of adverse claim at petition to halt any transfer of title habang iniimbestigahan ang umano'y forged documents. Bawat salita niya ay parang paglalagay ng kandado sa pintong pilit bubuksan ng mga San Telmo. Hindi ito pa ang panalo ngunit hindi na rin ito ang dating dilim. Si Amara ay tumingin sa mga bisitang ngayon ay umiiwas na sa mata ni Bianca. Kanina lamang ay ang kahirapan niya ang palabas. Ngayon, ang yabang ng kalaban ang unti-unting hinuhubaran. Lumapit si Leonardo kay Amara habang nagkakagulo pa ang lahat. I should have spoken sooner, sabi niya ngunit agad niyang inayos ang sarili at nagpatuloy sa Filipino. Dapat, nagsalita ako noong unang gabi. Tumingin si Amara sa kanya ng matagal. Hindi siya nagalit ng lantaran ngunit hindi rin niya ibinigay ang kapatawarang tila hinihingi ng katahimikan nito. Oo, sagot niya. Dapat, 2 pantig lamang. Ngunit nadama ni Leonardo ang bigat ng lahat ng minutong pinili niyang manahimik habang tinatapakan ang dangal ng isang taong wala pang pangalan sa harap niya. Tinanggap niya ang sagot. Hindi siya nagtanggol sa sarili. Hindi ko hihingi na pagkatiwalaan mo ako, sabi niya. Pero hindi ko hahayaang gamitin ang kumpanya ko para ipagpatuloy ang nangyari sa pamilya mo. Tumango si Amara, sapat upang kilalanin ang pangako, hindi sapat upang gawing pagkakaibigan. Natutuhan niya sa gabing iyon na ang mga makapangyarihang tao ay maaaring tumulong ngunit ang sariling lakas pa rin ang dapat hawakan.
Kung ibibigay niya sa iba ang manibela ng laban, baka isang araw ay muli siyang maging pasahero sa sariling buhay. Sa dulo ng bulwagan sinubukan ni Bianca na lapitan si Leonardo. Wala na ang dating kislap niya. Ang make-up niya ay perpekto pa rin, ang gown ay maganda pa rin, ngunit may bitak na sa anyong ipininta niya sa mundo. Leo, hindi mo naiintindihan. Ginagamit ka niya, sabi niya mahina na ngayon halos pakiusap. Tumingin siya sa singsing sa kamay niya pagkatapos sa mukha ng lalaking ilang buwan niyang itinuring na bahagi ng kanyang korona. Ngunit si Leonardo ay hindi na tumingin sa singsing. Tumingin siya sa kanya na parang unang beses siyang tunay na nakikita. Ang taong gumagamit sa akin ay ang taong nagdala sa akin sa isang kasunduang puno ng butas at inaasahang pipirma ako dahil sa kasal, sagot niya. Hindi niya itinaas ang boses. Iyon ang lalong sumakit kay Bianca. Kung sumigaw siya, maaari pa niyang sabihing nadala siya ng emosyon. Ngunit ang lamig ng kanyang tinig ay tanda ng desisyong dumaan na sa utak. Hanggang hindi malinaw ang lahat, suspendido ang engagement natin. Napahawak si Bianca sa gilid ng mesa. Sa paligid may ilang napasinghap at may ilang kamera na muling nagtaas. Ang mga salitang iyon ay hindi ang sentro ng laban ni Amara, ngunit naging tunog iyon ng pagkawasak ng proteksiyong matagal ginamit ni Bianca. Sa unang pagkakataon, tumayo siya nang walang buong hukbo ng pangalan, fiancé at pera sa likod niya. Tumitig siya kay Amara na may puot na mas tahimik at mas mapanganib kaysa kanina. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Hindi niya kailangang sumigaw. Alam ni Amara na totoo iyon. Ang mga taong natawala ng mukha sa harap ng marami ay madalas gumawa ng pinakamadilim na hakbang kapag wala ng kamera. Makalipas ang isang oras, unti-unting umalis ang mga bisita. Ang dating bulwagang puno ng halakhak at musika ay naiwan sa kalat ng bulaklak, basag na salamin at mga parol na patuloy pa ring umiilaw. Ang ilang empleyado ay lumapit kay Amara, hindi lahat nagsalita, ngunit may ilan na yumuko ng bahagya, parang pagkilala sa apelidong matagal na nilang hindi mabanggit. Isang matandang hardinero ang napaluha nang sabihin niyang nagtrabaho siya dati kay Don Esteban. Hinawakan ni Amara ang kamay nito at doon lang halos bumigay ang kanyang sariling luha. Hindi niya hinayaang tuluyang bumagsak iyon. Marami pang dapat gawin. Kasama si Rafael, kinuha niya ang tunay na kahon at inilagay sa mas ligtas na lalagyan. Si Mateo ay nag-alok ng secure transport papunta sa opisina ng abogado at kahit nag-alangan si Amara, pumayag siya dahil nakita niya ngayong gabi ay mas marami na ang nakakaalam ng kahon kaysa ligtas para sa isang lumang bahay. Sa labas mas lumalakas ang hangin. May ulat ng bagyong paparating sa rehiyon. At ang kalangitan ay tila nakikiramay sa gusot ng mga tao sa lupa. Bago umalis, huminto si Amara sa gitna ng hardin. Naroon ang lumang punong pino na minsang binanggit ng kanyang lolo sa mga kwento. Ayon dito, itinanim iyon noong unang Pasko ng Hiraya bilang tanda na kahit malamig ang panahon, may buhay na mananatiling berde. Hinawakan niya ang magaspang na balat ng puno at pumikit. Lolo, bulong niya, nakita na nila ako. Hindi niya alam kung may nakarinig. Ngunit sa pagitan ng hangin at liwanag ng parol, naramdaman niya ang sagot na hindi salita. Hindi pa sapat na makita ka. Kailangan mong kunin ang dapat mong protektahan. Sa malayong bahagi ng parking area, nakaupo si Augusto Santelmo sa loob ng kotse, hawak ang telepono ng mahigpit. Hindi niya tinawagan ang abogado. Tinawagan niya ang taong matagal na niyang ginagamit kapag ang problema ay hindi na kayang ayusin ng papel. Bago mag-umaga, sabi niya mababa ang boses, gusto kong mawala ang natitirang ebidensiya. Hindi kopya, hindi larawan, ang pinagmulan. Sa kabilang linya may sumagot ng maikli. Pinatay ni Augusto ang tawag at tumingin sa resort na akala niya ay matagal na niyang nalulon. Sa unang pagkakataon, ang mga ilaw ng Hiraya ay nagmukhang apoy na maaaring tumupo sa kanya. Dumating ang bagyo bago maghating gabi mabigat at walang paunang patawad. Unang bumagsak ang ulan sa bubong ng Hiraya na parang libong kamaong kumakatok sa lumang kasalanan, pagkatapos ay sumunod ang hangin na humahampas sa mga puno ng pino hanggang yumuko ang kanilang mga sanga. Sa bawat kidlat lumilitaw ang resort na tila kastilyong nabubuhay sa liwanag at muling nilalamon ng dilim. Sa gabing iyon, walang bisitang tumatawa, walang piano, walang palakpakan, tanging tubig kulog at takot ang gumagala sa mga pasilyo.
Nasa pansamantalang opisina ng resort si Amara kasama sina Rafael at Mateo. Nakalatag sa mesa ang mga kopya ng dokumento, digital backup, tala ni Aling Corazon at listahan ng mga taong posibleng sangkot sa pekeng paglilipat. Ang tunay na inner box ay inilagay na sa fireproof case, ngunit hindi iyon ang kanilang tanging pananggalang. Natutuhan ni Amara na ang ebidensiya ay dapat parang ilaw ng parol, hindi iisang apoy na madaling patayin, kundi maraming munting ningas na sabay-sabay nagbabantay sa gabi. Hindi tahimik ang kanyang dibdib, ngunit tahimik ang kanyang mukha. Habang pinapakinggan niya ang ulat ni Mateo tungkol sa mga security camera, iniisip niya si Don Esteban na marahil ay minsang nakaupo rin sa silid na iyon nag-iisa habang nararamdaman ang paglapit ng mga taong may dalang kontrata at ngiting lason. Noon wala siyang kakampi. Ngayon kakaunti man may mga taong handang tumayo sa tabi ni Amara. Ngunit alam niyang hindi sapat ang tapang sa laban sa mga taong sanay magnakaw. Kailangan ng bitag na mas tahimik kaysa kanilang yabang. May 3 exit na gumagana, sabi ni Mateo, itinuro ang lumang blueprint ng gusali. Ang main lobby, ang kitchen service road, at ang maintenance tunnel papunta sa lumang greenhouse. Kumislap ang mata ni Amara sa huling binanggit. Naalala niya ang kuwentong paulit-ulit na sinasabi ng kanyang lolo tungkol sa greenhouse, kung saan inaalagaan nito ang mga unang punong pino bago pa naging resort ang lupa. Kung may taong gustong pumasok nang hindi napapansin, iyon ang dadaanan. Ang mga magnanakaw ay madalas pumipili ng pintong nakalimutan ng marangal na tao. Si Rafael ay nag-alala sa plano ni Amara. Iminungkahi nitong ilabas na agad ang mga dokumento sa bayan, ngunit sarado na ang karamihan sa daan dahil sa landslide warning. May mga pulis na maaaring tawagan, ngunit hindi nila alam kung sino sa lokal na hanay ang may utang na loob sa mga San Telmo. Tumayo si Amara sa harap ng bintana at pinagmasdan ang ulan na dumudula sa salamin. Kung darating sila ngayong gabi, sabi niya, hindi lamang nila kukunin ang papel. Ipapakita nila kung sino ang nag-uutos. Sa kabilang gusali, nakakulong si Bianca sa bridal suite na inihanda para sa kanya bago pa bumagsak ang lahat. Nakaupo siya sa gilid ng kama, suot pa rin ang manipis na robe na yari sa seda habang nagkalat sa sahig ang mga hairpin bulaklak at basag na takip ng pulbos. Kanina lamang ang silid na ito ay dapat maging larawan ng tagumpay. Ngayon, tila kulungan ito ng babaeng hindi makapaniwalang may nagbebenta ng parol na nakapangahas bumitak sa perpektong salamin ng kanyang buhay. Tumawag siya kay Augusto ng paulit-ulit, ngunit madalas itong hindi sumasagot. Nang sa wakas ay marinig niya ang boses ng ama, wala roon ang lambing na inaasahan niya. Tumigil ka muna sa pagsasalita, utos nito. Lahat ng camera ay maaaring laban sa atin. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa telepono. Ako ang napahiya, Papa. Ako ang iniwan niya sa harap ng lahat. Sumagot si Augusto na ang kahihiyan ay maaayos kung mananatiling buo ang pundasyon. Kung mawala ang pinagmula ng ebidensiya, maaaring tawaging drama lamang ang buong gabi. Doon naunawaan ni Bianca ang ibig sabihin ng ama. Hindi niya tinanong kung paano. Hindi niya tinanong kung sino. Sa mundong kinalakihan niya, may mga bagay na hindi direktang iniuutos, ngunit natutupad dahil may mga taong matagal nang binabayaran upang umunawa. Isinuot niya ang makapal na coat, tinanggal ang natitirang alahas sa katawan at lumabas ng silid. Ang puot niya kay Amara ay hindi na simpleng inggit. Para sa kanya, si Amara ang apoy na kailangang tapakan bago tuluyang kainin ang pangalan nilang San Telmo. Sa service corridor, sinalubong siya ng lalaking nakaitim na nahuli noong nakaraang gabi, ngunit pinalaya matapos magpanggap na private security lamang. Ang pangalan niya ay Dario, dating tauhan ng kasino ni Augusto. May dala siyang maliit na bag, flashlight at duplicate access card. Hindi siya yumuko kay Bianca, ngunit malinaw sa mata niya na alam nitong anak ng nagbabayad ang kausap. Hindi dapat kayo narito, sabi niya. Mas madali kung wala kayong nakikita. Tumingin si Bianca sa kanya na parang basura ang babala. Mas madali kung masunog lahat, sagot niya. Hindi alam ni Bianca na mula sa kabilang dulo ng koridor, isang maliit na kamera ang gumagana sa likod ng lumang Christmas wreath. Hindi iyon bahagi ng resort security. Inilagay iyon ni Mateo ilang oras bago lumala ang bagyo, matapos mahulaan ni Amara na ang mga taong may kasalanan ay hindi makapaghihintay sa liwanag ng umaga. Sa control room, nakita ng isang tauhang pinagkakatiwalaan ni Leonardo ang kanilang paggalaw.
Ipinadala niya agad ang feed kay Mateo at sa screen ng opisina. Lumitaw si Bianca na hindi na biktima kundi kasabwat na naglalakad sa dilim. Humigpit ang mukha ni Leonardo nang makita ang video. Nasa kabilang linya siya mula sa Maynila Legal Counsel ngunit pinutol niya ang tawag. Ilang oras pa lamang mula nang suspendihin niya ang engagement at narito na ang babaeng minsang nakatakda niyang pakasalan gumagalaw kasama ang lalaking konektado sa pagnanakaw ng ebidensiya. Hindi sakit ang unang naramdaman niya, kundi kahihiyan. Hindi ang kahihiyang iniwan siya ni Bianca, kundi kahihiyang muntik niyang gawing kapamilya ang isang ganitong uri ng kalupitan dahil mas madali ang manahimik kaysa sumalungat. Nasaan sila papunta? Tanong niya kay Mateo. Sumagot si Mateo na papunta sila sa lumang greenhouse tunnel eksaktong pinaghinalaan ni Amara. Hindi na naghintay si Leonardo ng pahintulot. Kinuha niya ang flashlight at raincoat ngunit hinarang siya ni Rafael. Hindi ito dapat maging rescue scene mo, sabi ng matanda. Si Amara ang target nila at si Amara ang may plano. Tumingin si Leonardo sa kanya, tinanggap ang tama ng salita at huminga ng malalim. Kung gayon, sagot niya, susundin ko ang plano niya, hindi ang ego ko. Sa greenhouse, amoy lupa, lumot at basang salamin ng hangin. Matagal nang hindi ginagamit ang lugar, ngunit may ilang halaman pang kumakapit sa mga sirang paso, matigas ang ugat, matiyaga sa dilim. Nakatayo si Amara sa likod ng lumang workbench, suot ang kapote at hawak ang maliit na case na tila naglalaman ng orihinal na dokumento. Sa totoo, di ko iyon, may tracking device at ilang papel na walang halaga. Ang tunay na ebidensiya ay nasa ibang wing. Naka-upload na rin sa 3 secure drive na hawak ng 3 magkaibang tao. Dumating sina Bianca at Dario sa dulo ng tunnel. Ang ilaw ng kanilang flashlight ay gumuhit sa sahig, dumaan sa mga basag na paso at tumigil sa mukha ni Amara. Hindi nagkunwari si Bianca na nagulat. Sa halip ngumiti siya ng mapanganib, ang buhok niya ay basa sa ulan, ang mukha ay maputla ngunit buhay na buhay sa galit. Akalain mo iyon, sabi niya. Ang tagagawa ng parol ay natutong magtago sa greenhouse. Bagay sa'yo. Damo lupa at mga bagay na madaling bunutin. Hindi madaling bunutin ang may malalim na ugat, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit sa lumang greenhouse ay umalingaw-ngaw iyon na parang may kasama siyang hindi nakikita. Sandaling nawala ang ngiti ni Bianca. Ayaw niya sa mga sagot na hindi nasisira. Gusto niya ang mga taong nanginginig, pumapayag, humihingi ng tawad. Si Amara ay hindi ganoon. Iyon ang lalong nagpapadilim sa galit niya, sapagkat ang lahat ng sandatang alam niya ay nawawalan ng talim sa harap ng katahimikan. Tumapak si Dario, palapit na kataas ang kamay. Ibigay mo ang case, walang masasaktan. Napatingin si Amara sa kanya. Sinabi rin ba nila iyan sa lolo ko noong pinapapirma nila siya habang may sakit? Hindi sumagot ang lalaki. Ngunit ang maikling pag-iwas ng mata niya ay sapat. Hindi man siya naroon noon, kilala niya ang klase ng trabaho. Kilala niya ang mga pamilyang may malinis na mesa sa harap at maruming tao sa likod. Lumapit pa siya. Hindi alam na bawat hakbang niya ay malinaw sa kamera ni Mateo. Sa control room, pinanood ni Leonardo ang eksena habang papalapit ang security team mula sa kabilang pasukan. Gustong-gusto niyang tumakbo agad ngunit pinigil niya ang sarili. Ang paggalang minsan ay hindi pagharap sa unahan kundi pagtiwala sa estratehiya ng taong tunay na nakikipaglaban. Narinig niya sa audio ang boses ni Bianca. Ibigay mo iyan, Amara. Kapag nawala ang ebidensiya, babalik ka sa palengke. Walang maniniwala sa babaeng kagaya mo kapag wala siyang hawak na papel. Ang bawat salita ay parang sariling pirma sa kasalanan. Ngumiti ng bahagya si Amara. Iyan ang pagkakamali ninyo. Akala ninyo papel lang ang katotohanan. Itinaas niya ang case ngunit hindi niya iniabot. Ang katotohanan ay nasa taong nakakita, taong nakarinig, taong takot ngunit pagod ng manahimik. Nasa mga kopyang hindi ninyo alam kung saan napunta. Nasa kamera na hindi ninyo tiningnan dahil inakala ninyong mas matalino kayo kaysa lahat. Napatigil si Bianca. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng kulay sa mukha niya. Sumugod si Dario upang agawin ang case. Umatras si Amara gaya ng napag-usapan na punta sa bahaging may nakatagong alarm wire. Nang tumama ang paa ni Dario roon, biglang bumukas ang malalakas na ilaw ng greenhouse.
Nabulag siya sa puting liwanag at mula sa magkabilang dulo ay pumasok ang security team. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa tunnel ngunit naroon na si Mateo. Naghabulan sila sa basang sahig na dula si Dario at tumama ang balikat sa lumang paso. Nahulog ang bag niya. Kumalat ang lighter gloves at maliit na bote ng accelerant. Napasinghap ang mga security staff nang makita ang bote. Hindi lamang pagnanakaw ang pakay nila. May plano silang sunugin ang lugar marahil upang gawing aksidente ng bagyo ang pagkawala ng ebidensiya. Tumingin si Amara kay Bianca. At sa unang pagkakataon hindi galit ang namayani sa mukha niya kundi matinding pagkasuklam. Susunugin mo ang huling silid ng lolo ko, tanong niya. Para lang hindi ka mapahiya. Hindi agad nakasagot si Bianca. Gumalaw ang labi niya. Ngunit ang dating handang-handang pangiinsulto ay naubusan ng hugis. Hindi ko alam na may dala siyang ganyan, sabi ni Bianca, ngunit narinig ng lahat ang bitak sa boses niya. Dario, hawak ng dalawang security, tumawa ng mapakla. Ikaw ang nagsabing mas mabuti kung masunog lahat. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak na parang palakol. Sa control room na record iyon ng malinaw. Sa greenhouse tila pati ulan ay tumigil sandali upang makinig. Si Bianca ay lumingon kay Dario nang may puot ngunit huli na. Ang taong binili nila ay nagsimulang maningil sa tanging paraang alam niyang ilubog ang kasama. Dumating si Leonardo mula sa kabilang pinto, basang-basa ang coat at madilim ang mukha. Hindi siya tumingin agad kay Bianca. Una niyang tiningnan si Amara upang tiyaking hindi ito nasaktan. Nang makita niyang nakatayo ito, saka lamang siya humarap sa dating kasintahan. Walang sigawan, walang dramatic na paglapit. Bianca, sabi niya, narinig namin ang lahat. Ang tatlong salitang iyon ay sapat upang durugin ang huling pagtatanggol niya. Bigla siyang naging maliit sa loob ng napakalaking galit na siya mismo ang lumikha. Sinubukan niyang lumapit sa kanya. Leo, natakot lang ako. Hindi mo alam ang pakiramdam nang mawala ang lahat sa isang gabi. Tumingin si Amara sa kanya at may kumislap na kirot sa dibdib niya. Ang linyang iyon mula sa bibig ni Bianca ay halos katawa-tawa kung hindi ito nakakasuka. Si Leonardo naman ay hindi natinag. Alam mo kung sino ang tunay na nawalan ng lahat, sabi niya. Nakatayo siya sa harap mo at hanggang ngayon hindi mo magawang sabihin ang totoo kahit nahuli ka na. Dumating ang mga pulis makalipas ang ilang minuto kasama ang lokal na opisyal na tinawagan ni Rafael at isang investigator mula sa provincial office na personal na kilala ng hukom. Hindi madali ang bawat hakbang ngunit sa dami ng video saksi at nasamsam na gamit hindi na kayang ituring na simpleng misunderstanding ang nangyari. Si Dario ay unang dinala palabas nagmumura sa ulan. Si Bianca ay hindi agad kinuha ngunit pinaupo sa main lobby habang kinukuha ang kanyang pahayag. Sa kanyang mukha nagsasalita ng takot, galit at kawalan ng paniniwala. Sa gitna ng lahat nakaramdam si Amara ng panghihina. Nang mawala ang matinding panganib, saka bumigat ang katawan niya. Naupo siya sa isang lumang bangko sa greenhouse malapit sa basag na salamin kung saan pumapasok ang amoy ng ulan. Lumapit si Rafael at inilagay ang Amerikana sa balikat niya. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang sabihin na tapos na ang isang yugto ngunit hindi pa ang buong laban. Sa mga ganitong sandali, ang katahimikan ng matandang abogado ay mas mabuti kaysa anumang talumpati. Lumapit din si Leonardo ngunit nanatili sa sapat na layo. Hindi ka dapat nag-iisa roon, sabi niya. Tumingin si Amara sa kanya, pagod ngunit malinaw ang mata. Hindi ako nag-iisa. Nasa plano ko kayo kahit ayaw kong aminin kanina. Bahagya siyang napangiti, hindi dahil magaan na ang lahat, kundi dahil may munting kabalintunaan sa gabing muntik siyang mapaslang. Ang CEO na minsang nanahimik sa harap ng pang-aalipusta ay natutong sumunod sa plano ng babaeng akala ng lahat ay walang hawak kundi parol. Sa lobby habang kinakausap ng pulis si Bianca, dumating ang tawag mula kay Augusto. Hindi niya alam na hawak na ng investigator ang telepono ng anak para i-record ang susunod na komunikasyon. Sumagot si Bianca nanginginig. Sa kabilang linya, malamig ang boses ng ama. Nasaan ang case? Tanong iyon, walang kumusta, walang pag-aalala. Napapikit si Bianca. Sa wakas, nakita niya kung gaano kaliit ang halaga niya kapag nabigo siyang protektahan ng kasinungalingan. Hindi prinsesa ang tingin sa kanya ng ama kundi kasangkapang pumalya. Hindi niya agad sinagot.
Tumingin siya kay Amara sa malayo at sa loob ng ilang segundo may kakaibang pagguho sa mukha niya. Hindi pagsisisi, hindi pa. Marahil unang pagharap lamang sa katotohanang ang mundong ipinagmalaki niya ay gumagamit din sa kanya. Ngunit pagkatapos nanalo pa rin ang takot. Ibinaba niya ang telepono. Iyon ay sapat upang ipakita sa investigator na may tinatago siya, ngunit hindi sapat upang iligtas ang sarili. Ang mga taong sanay sa kasinungalingan ay madalas hindi marunong kumawala kahit nilul. Bandang madaling araw humina ang ulan. Ang mga unang ulat mula sa legal team ni Leonardo ay dumating. Nakumpirma nilang ang notary record ay peke at ang ilang corporate transfer ay may pirma ng taong wala na sa bansa sa petsang nakalagay. Nagpadala rin si Aling Corazon ng sworn statement sa tulong ni Rafael. Isa-isang nagiging buhay ang mga papel. Hindi pa tapos ang korte, hindi pa nababawi ang titulo ngunit bumagsak na ang pader ng takot. May daan na. Mahaba, maputik, mapanganib. Ngunit totoong daan. Lumabas si Amara sa greenhouse nang unti-unti nang nagliliwanag ang langit. Basa ang lupa, nakayuko ang ilang bulaklak at may mga sirang sanga sa daan. Ngunit nakatayo pa rin ang resort. Sa harap ng lumang arko, kumikislap ang ilang parol na hindi napatay ng bagyo. Ang isa roon ay bahagyang baluktot ngunit buhay ang ilaw. Nilapitan ito ni Amara at inayos ang kawad. Habang sumisikat ang maputlang araw, naramdaman niyang sa unang pagkakataon hindi lamang siya bumibisita sa Hiraya. Bumabalik siya. Sa di kalayuan si Bianca ay isinakay sa sasakyan para dalhin sa istasyon bilang person of interest sa attempted destruction of evidence at conspiracy. Hindi na siya sumigaw. Nakatingin lamang siya sa resort na ilang oras pa lang nakalipas ay inangkin niya sa harap ng lahat. Ngayon ang mga ilaw nito ay hindi na yumuyuko sa kanya. Si Leonardo ay nakatayo sa ulan, hindi lumalapit, hindi umaaliw. Ang huling hibla ng kanilang kasunduan ay naputol nang walang tunog, tulad ng lasong napigtas sa unang parol. Si Amara ay humarap sa pangunahing gusali. Hindi pa opisyal ang lahat ngunit alam ng mga empleyado ang nangyari. Isa-isang lumabas ang ilan sa kanila, pagod mula sa gabing walang tulog. Walang nagpalakpakan. Walang sigawan ng tagumpay. Sa halip may tahimik na pagtayo, may munting pagyuko, may mga matang nagbabalik ng pangalang matagal nilang ibinulong lamang. Tinanggap ni Amara ang mga tinging iyon ng may bigat sa dibdib. Ang pagiging may-ari ay hindi korona. Ito ay pananagutang may ngipin. Kasaysayang kailangang buhatin ng hindi dinudurog ang mga nasa ilalim. Bago pumasok muli, hinawakan niya ang pulang laso sa pulso. Basang-basa na iyon ngunit hindi niya tinanggal. Naalala niya ang unang gabi, ang tawa ni Bianca, ang basag na parol, ang kahong binuksan at ang bagyong muntik gawing abo ang natitirang alaala. Hindi siya naging malakas dahil hindi siya nasaktan. Naging malakas siya dahil kahit nasaktan pinili niyang mag-isip, maghintay at tumama sa tamang oras. Sa likod niya unti-unting namamatay ang bagyo. Sa harap niya, nagsisimula ang tunay na paglilitis. Sumikat ang araw sa ibabaw ng Hiraya Christmas Resort na tila hindi nito nakita ang gabing puno ng habulan, kasinungalingan at bantang apoy. Ang mga bato sa pasilyo ay basa pa, ang mga dahon ay nakadapa sa lupa at ang ilang parol ay baluktot sa hampas ng hangin. Ngunit kahit pagod ang buong lugar, may kakaibang linaw sa liwanag. Para bang hinugasan ng bagyo ang makapal na alikabok ng takot. At sa ilalim nito, ay muling lumitaw ang mukha ng tahanang, matagal nang naghihintay sa tunay nitong pangalan. Hindi natulog si Amara. Sa unang oras ng umaga, kasama niya si Rafael sa opisina ng abogado sa bayan habang kinukuha ang opisyal na salaysay ng mga saksi at isinusumite ang kopya ng mga dokumentong itinago ni Don Esteban. Ang kanyang katawan ay naghahanap ng pahinga ngunit ang isip niya ay nanatiling gising. Natutuhan niya sa loob ng ilang araw na ang katotohanan ay hindi sapat na matagpuan lamang. Kailangan itong protektahan, iparehistro, ipaglaban. At ulit-uliting sabihin hanggang mawalan ng puwang ang kasinungalingan. Lumabas ang unang balita bago magtanghali. Hindi pa kumpleto ang lahat ngunit sapat ang mga salitang ginamit upang yumanig ang mga taong kasangkot. Umano'y pekeng dokumento, tinangkang pagsira ng ebidensiya, kontrobersyal na transaksyon sa resort at tagapagmanang matagal nang nawala. Ang mukha ni Bianca ay kumalat sa mga telepono, hindi na bilang magandang kasintahan ng isang makapangyarihang negosyante,
kundi bilang babaeng nahuling lumalakad sa dilim kasama ang lalaking may dalang bagay na maaaring magsunog ng alaala. Sa himpilan hindi pa rin agad nagsalita si Bianca laban sa ama. Nakaupo siya sa malamig na upuan, nakabalabal ng kumot ang buhok, ay wala na sa dating perpektong ayos. Paulit-ulit niyang sinasabi na natakot lamang siya, na hindi niya alam ang buong plano na si Dario ang may sariling intensisyon. Ngunit bawat sagot niya ay tinatamaan ng video, audio at tawag ni Agosto. Sa loob ng kwartong walang chandelier at walang kamera para sa ganda. Natuklasan niyang ang luho ay mahinang kalasag kapag ebidensiya na ang kaharap. Si Augusto Santelmo naman ay hindi nagpakita sa publiko sa unang araw. Ipinadala niya ang mga abogado naglabas ng pahayag tungkol sa paninira at sinabing biktima ang kanyang pamilya ng mapanirang ambisyon. Ngunit nang tawagin siya ng mga investigador at makita niyang hawak nila ang lumang notarial record, ang corporate trail at salaysay ni Aling Corazon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanyang dating mga kaibigan ay nagsimulang hindi sumagot sa tawag. Ang kapangyarihang nakasanayan niyang parang pader ay unti-unting naging kurtinang madaling mapunit. Sa Aragon Prime Holdings, nagpatawag si Leonardo ng emergency board meeting. Hindi na siya nagtago sa malambot na salita. Inamin niyang muntik nang makapasok ang kumpanya sa transaksyong may malubhang legal na panganib at ipinakita niya ang mga hakbang na ginawa upang ihinto ang pagbili. May ilang direktor ang nagalit hindi dahil sa mali ang desisyon, kundi dahil sa pinsala sa reputasyon. Ngunit nanatiling tuwid si Leonardo. Sinabi niyang, mas mura ang kahihiyan ngayon kaysa pagbabayad sa ninakaw na lupa habang nakatingin ang buong bansa. Isang matandang board member ang nagtanong kung personal na ba ang ginagawa niya dahil sa babaeng tagapagmana. Hindi kumurap si Leonardo. Sinabi niyang kung personal man ang naging aral, propesyonal ang desisyon. Hindi bibili ang kumpanya ng ari-ari ang nababalot ng panlilinlang. Hindi gagamitin ang kasal, koneksyon o pressure upang takpan ang butas sa titulo. Sa huli, napilitan ng board na suportahan ang independent review at tuluyang umatras sa purchase track. Hindi palakpak ang sumunod, kundi katahimikang may bigat ng pagkatalo at kaligtasan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang gumalaw ang kaso sa korte. Mabagal ang batas tulad ng lumang karitong, mabigat ang karga, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nag-iisa si Amara sa pagtulak. Nagbigay ng pahayag ang mga dating kawani ng Hiraya. May lumang hardinero na nagdala ng resibo ng materyales noong unang itinayo ang arko. May dating tagapagluto na nagtago ng larawan ni Don Esteban kasama ang mga manggagawa. Si Aling Corazon ay humarap din. Nanginginig ang boses, ngunit malinaw ang alaala. Sa gabing pinilit baguhin ang rehistro. Sa bawat pagdinig nakaupo si Amara sa unahan, hindi magarbo ang suot ngunit hindi na rin nagtatago. May mga araw na nadudurog siya sa haba ng tanong, sa malamig na tingin ng mga abogado at sa paraan ng ilang tao na sinusubukang gawing kasalanan ang kanyang kahirapan. Ngunit sa bawat pagkakataong halos manghina siya, naaalala niya ang parol na nabasag sa sahig. Kung ang manipis na kawayan ay kayang bumalik sa hugis sa tiyaga ng kamay, kaya rin niyang ituwid ang pangalang pilit binaluktot. Nang lumabas ang forensic result, malinaw ang naging pasya ng mga eksperto. May mga pirma sa lumang kontrata na hindi tumugma sa kilalang sulat kamay ni Don Esteban. May pahinang idinagdag matapos ang orihinal na dokumento. May notarial entry na hindi maaaring maging totoo dahil patay na ang notaryo sa petsyang ginamit. Hindi pa iyon buong pagtatapos, ngunit sapat upang maglabas ang korte ng injunction laban sa anumang pagbebenta o paglilipat ng Hiraya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tumigil ang kamay ng mga taong gustong ibenta ang hindi kanila. Hindi nagtagal nagsampa ng kaso laban kay Augusto Dario at ilang kasabwat sa dokumento. Si Bianca ay hindi nakaligtas sa pananagutan, ngunit dahil tumulong siyang patunayan ng ilang tawag at transaksyon matapos makita ang bigat ng ebidensiya, naging mas komplikado ang kanyang hatol. Hindi siya naging bayani. Hindi siya biglang naging mabuti. Ngunit sa huli, napilitan siyang aminin na lumaki siya sa bahay na nagturing sa konsensiya bilang sagabal. Ang pag-amin niya ay hindi naglinis sa kanya, ngunit nagbukas ito ng pinto para sa mas malaking katotohanan. Isang araw bago tuluyang ilipat sa bagong detention facility si Augusto, habang nagpapatuloy ang kaso, nagkita sila ni Amara sa pasilyo ng korte. Hindi sinadya, ngunit walang umiwas agad.
Matanda siyang tingnan ngayon hindi dahil sa edad kundi dahil inalis sa kanya ang kapangyarihang nagpapatigas sa kanyang mukha. Akala mo ba nabawi mo na ang lahat, tanong niya mahina ngunit may natitirang lason? Tiningnan siya ni Amara nang walang puot na sumasabog. Hindi sagot niya. Pero nabawi ko ang karapatang hindi matakot sa iyo. Walang naisagot si Augusto. Dinala siya ng mga guwardya palayo at sa unang pagkakataon ay hindi siya nagmukhang taong naglalakad patungo sa susunod na plano. Nagmukha siyang lalaking nahuling walang sariling lupa sa ilalim ng paa. Si Amara ay nanatili sa pasilyo huminga ng malalim at naramdaman ang hustisya ay hindi palaging dumadating na may tambol. Minsan, dumarating ito bilang isang tahimik na hakbang palayo sa taong minsang nagmamay-ari ng takot mo. Pagkalipas ng ilang buwan inilabas ng korte ang pansamantalang pagkilala sa karapatan ni Amara bilang lawful heir at administrator ng Hiraya habang tinatapos ang final adjudication. Hindi iyon ang huling kabanata ng legal na laban ngunit sapat upang ibalik sa kanya ang pamamahala. Nang hawakan niya ang dokumento, hindi siya tumalon sa saya. Naupo lamang siya sa lumang bangko sa hardin at umiyak ng walang ingay. Hindi iyon luha ng kahinaan. Iyon ay tubig na sa wakas ay nakahanap ng bitak palabas matapos ang napakahabang tagtuyot. Ang unang desisyon niya bilang tagapamahala ay hindi tungkol sa bagong logo, mamahaling renovation o press conference. Tinawag niya ang mga empleyadong nanatili pati ang mga dating kawani na tinanggal noong panahon ng San Telmo Control. Sa lumang bulwagan sinabi niyang hindi niya kayang baguhin ang lahat sa isang araw ngunit magsisimula sila sa dalawang bagay. Una, babayaran ang mga utang na moral sa manggagawang itinuring na gamit. Ikalawa, ibabalik ang diwa ng Hiraya bilang lugar na itinayo para sa mga pamilyang naghahanap ng liwanag, hindi para lamang sa may kayang bumili ng katahimikan. May ilang negosyanteng lumapit upang bilhin muli ang resort ngayon ay mas mataas ang alok dahil naging tanyag ang kwento nito. May nagsabing magiging praktikal kung ibebenta na lamang niya at mamumuhay ng marangya sa Maynila. Ngunit ngumiti si Amara at tumanggi. Hindi niya ipinaglaban ang Hiraya upang gawing tseke ang alaala ng kanyang lolo. Maaaring kailanganin niya ng partners consultant at pondo. Ngunit hindi na muli ibibigay ang puso ng lugar sa sinumang titingin dito bilang lupa lamang sa mapa. Dumating si Leonardo isang hapon, walang dalang press, walang kasamang abogado at walang suot na mukha ng CEO. May dala siyang folder ng proposal para sa Transparent Restoration Fund, hindi kapalit ng shares, hindi utang na may tanikala kundi grant mula sa Foundation ng Aragon na kailangang dumaan sa public audit. Hindi agad tinanggap ni Amara. Binasa niya ang bawat pahina, tinanong ang bawat kondisyon at pinatingnan kay Rafael ang bawat linya nang matapos siya. Saka lamang niya hinarap si Leonardo. Sa mata niya may pag-iingat pa rin ngunit wala ng pader na puro sugat. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Umupo si Leonardo sa kabilang bahagi ng mesa, hindi inilalapit ang sarili sa sagot dahil may mga maling hindi sapat ang sorry, sabi niya. At dahil gusto kong matutong tumulong, nang hindi umaangkin, matagal siyang tiningnan ni Amara. Ang dating lalaki na nanahimik habang pinapahiya siya ay hindi na nabura sa alaala niya. Ngunit ang taong nasa harap niya ngayon ay hindi humihingi ng mabilis na kapatawaran. Humihingi ito ng pagkakataong gumawa ng tama kahit walang gantimpala. Tinanggap ni Amara ang fund, ngunit sa sarili niyang kondisyon. Lahat ng gastos ay ilalathala. Lahat ng kontrata ay dadaan sa open bidding. Unahin ang lokal na manggagawa, lokal na materyales at mga pamilya ng empleyadong nawalan ng kabuhayan. Napatango si Leonardo at sa unang pagkakataon ngumiti si Rafael sa gilid ng silid na para bang nakakita siya ng dalawang taong hindi man pareho ang pinanggalingan na tutong tumingin sa iisang direksyon. Hindi iyon romansa na biglang nagligtas sa lahat. Iyon ay tiwalang itinanim ng dahan-dahan sa lupang dati puno ng tinik. Muling nagbukas ang Hiraya sa gabi ng Pasko, hindi bilang marangyang resort para sa piling tao kundi bilang Christmas village na may libreng unang gabi para sa mga batang ulila, manggagawa at pamilyang hindi karaniwang nakakapasok sa ganitong lugar. Sa harap ng tarangkahan binalik ang lumang pangalan ng pamilya Villanueva ngunit hindi ito inilagay upang magyabang. Inilagay ito bilang paalala na may mga pangalang maaaring burahin sa papel. Ngunit bumabalik kapag may taong matiyagang nag-iingat ng ilaw. Ang mga parol ni Amara ay nakasabit mula sa arko hanggang hardin.
Wala nang tumawag sa mga iyon na basura. Ang bawat isa ay gawa pa rin sa kawayan, kapis papel at kamay na may bakas ng pandikit. Ngunit ngayon, nakikita ng mga tao ang hindi nila dati napansin. Ang maingat na balangkas ang init ng kulay ang kuwentong nakatago sa hugis. May isang maliit na parol sa gitna ng fountain, basag ang isang bahagi ngunit maayos na tinahi ng pulang laso. Iyon ang unang parol na ibinagsak ni Bianca. At pinili ni Amara na hindi ito itago. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, lumapit ang isang batang babae kay Amara at nagtanong kung bakit nakasabit pa ang parol na may pilat. Lumuhod si Amara upang pantayan ang tingin nito. Dahil hindi kailangang maging perpekto ang isang ilaw para makapagbigay ng liwanag, sabi niya. Minsan, ang bitak ang nagpapaalala kung gaano kahirap itong manatiling sindi. Tumango ang bata kahit marahil ay hindi pa nito nauunawaan ang buong bigat ng sagot. Ngunit ngumiti ito at sapat na iyon. May mga aral na unang tumutubo bilang liwanag bago maging salita. Sa malayo pinanood ni Leonardo si Amara habang kausap ang mga bata. Hindi niya ginambala ang sandali. Natutuhanan niyang ang ilang tao ay hindi dapat lapitan upang angkinin kundi upang suportahan mula sa tamang layo. Nang lumapit siya kalaunan, inabot niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Tinanggap iyon ni Amara at tumingin sa resort na puno ng tinig, musika at ilaw. Hindi ko alam kung magiging madali ang pamamahala nito, sabi niya. Hindi magiging madali, sagot ni Leonardo. Pero ngayon ikaw na ang pipili kung para kanino ito tatayo. Sa gabing iyon, wala nang malaking pagtatapat, walang singsing, walang eksenang kailangang palakpakan ng iba. May dalawang taong nakatayo lamang sa ilalim ng mga parol, kapwa may dalang pagkakamali, sugat at posibilidad. Sa gilid si Rafael ay nakaupo kasama ang mga matatandang kawani, hawak ang lumang panyo ni Don Esteban. Hindi siya umiyak ng lantaran, ngunit habang kumikislap ang mga ilaw, pumikit siya ng matagal. Ang ipinangako niya sa kaibigang pumanaw ay natupad. Nakabalik na ang bata sa tahanang hindi dapat nawala. Bago matapos ang gabi, umakyat si Amara sa maliit na entablado sa hardin. Hindi niya ginawang mahaba ang talumpati. Pinasalamatan niya ang mga manggagawa, ang mga taong nagsalita kahit natakot at ang mga pamilyang nagtiwala na maaaring maging mainit ang isang lugar na minsang naging malamig sa kanila. Pagkatapos ay tumingin siya sa parol na may pulang laso. At sinabi na ang hiraya ay hindi na ibebenta bilang pangarap ng iilan. Ito ay bubuksan bilang pangarap ng marami. Lalo na ng mga taong minsang pinagtawanan sa labas ng pinto. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi iyon palakpak ng socialites na naghahanap ng eksena. Iyon ay tunog ng mga kamay na marunong magtrabaho, magtiis, maghintay at bumangon. Tumayo si Amara sa gitna ng liwanag, hindi na ang babaeng tahimik na nagtitinda sa gilid ng palengke, ngunit hindi rin siya naging ibang tao. Siya pa rin ang gumagawa ng parol, ang apo ni Don Esteban, ang babaeng marunong pumulot ng basag at gawing daan ng pirasong hinamak ng mundo. Nang humupa ang ingay, bumaba siya sa entablado at lumakad patungo sa lumang arko. Hinawakan niya ang bato kung saan muling nakaukit ang pangalang Villanueva. Sa ibabaw niya ang mga parol ay sumayaw sa malamig na hangin. Sa likod may tawanan ng mga bata. Sa harap ang daan palabas ng resort ay hindi na mukhang pagpapaalis kundi pag-anyaya. Naisip niya ang lolo niya, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga lihim. At ang tiwalang iniwan nito sa isang parol na kayang mabasag ngunit hindi kayang mawalan ng saysay. Sa huling sandali ng gabi, tumingala si Amara sa langit. Walang engrandeng himala ang bumaba. Walang bituing sumulat ng sagot. Ngunit sapat na ang mga ilaw sa paligid. Sapat na ang mga taong naroon. Sapat na ang pangalan niyang hindi na kailangang itago. Ang pamilya ay hindi lamang dugo, hindi lamang titulo, hindi lamang kahong-kahoy na may dokumento. Ang pamilya ay alaala na pinili mong ipaglaban at tahanang pinili mong gawing bukas para sa iba matapos mong mabawi ang susi.